Kahit na siya ay isang napakayamang manunulat na may likas na talino, pinili niya ang isang ganap na naibang pamumuhay na puno ng pagiging tamad. Akala mo ay ganito na ang iyong buhay hanggang sa huli. Ngunit isang tanyag na artista ang nag-iisang pumunta sa iyo, at sinabing mayroon kayong anak na babae na 3.5 taong gulang. Sa isang mamahaling coffee shop, pinigilan mo ang matinding kaba sa iyong puso at nagtanong, ibig sabihin, may anak pala akong babae. Si Lin Qingzhou ay humigop ng kaunti sa kanyang tasa at sumagot, ang pangalan niya ay Lin Yumo. May komplikadong kislap sa mga mata ni Lin Qingzhou. Sa totoo lang, kung maaari lang ayaw ko talagang sabihin sa iyo ang tungkol dito. Dahil ang anak ko ay aking kayamanan na ipinanganak ko sa loob ng 10 buwan. Para sa kanya, handang magtago at lumayo kahit na isuko ang lahat. Pero ngayon, pumapasok na siya sa kindergarten. Mula nang makita niya ang ibang mga bata na sinusundo ng kanilang mga tatay sa eskwelahan, nagbago ang damdamin niya. Kahit na hindi pa niya nakikilala ang kanyang ama simula pa noong siya ay isinilang. Hindi pa rin niya mapigilan ang likas na pananabik na yon. Kahit na napakaunawa niya at sinisikap niyang huwag mag-alala sa kanyang nanay. Pero bata pa rin siya, mababaw ang kanyang isip at hindi kayang itago sa mga matatanda. Dahil dito, matapos ang matinding pag-iisip, sa wakas ay nagpa siya akong puntahan ka. Kahit na nakakatawa, bilang isang tanyag na artista, mahirap para sa akin na makipag-ugnayan sa iyo na isang ordinaryong tao. Lalo na ang magkaroon ng relasyon, ngunit tadhana ang may gawa. Dahil sa pagkabigo sa trabaho, uminom ako ng alak. Nakasalubong kita na uminom din ng kaunti. Kapwa lasing sa init ng apoy at kahoy. Nagresulta iyon sa isang walang katuturang gabi, at doon ipinanganak si Lin Yumo. Ang kanyang pag-iisip ay biglang naputol. Bahagyang umiling si Lin Qingzhou, itinaas ang kanyang ulo at seryosong tumingin sa iyo. Alam kong biglaan ang hilingin sa iyo, Nani. Alagaan ang aming anak. Pero ayaw ko talagang maging malungkot ang aking anak araw-araw dahil sa pananabik sa kanyang ama. Kung maaari, handa akong umupa sa iyo. Kailangan mo lang siyang samahan tuwing Sabado at Linggo. Marahil ay hindi napansin ni Lin Qingzhou, ngunit sa kanyang pagsasalita, may bahid na ng pagsamo ang kanyang tono. Nang marinig mo ito, kahit na nasasabik ka sa loob, pinilit mong magmukhang kalmado. Kung si Lin Yumo ay talagang anak ko, ako ng responsibilidad bilang isang ama. Huwag mo nang banggitin ang pag-upa. Sa tingin ba ninyong mayayaman na ang pera ni? Ay kayang ayusin ang lahat. Papasensya na, natatakot lang akong abalahin ang oras mo. Namula ang mukha ni Lin Qingzhou. Nang bumalik siya sa kanyang mga sinabi, napagtanto niyang hindi iyon angkop. Dahil dito, biglang tumaas ang kanyang tingin sa iyo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumayo siya upang magbayad, at naghanda na dalhin ka upang alisin ang iyong mga pag-aalinlangan. Sa pangunguna ni Lin Qingzhou, dumating kayo sa isang prestihiyosong institusyon sa Shanghai. Matapos erehistro ang pangunahing impormasyon ninyo ni Lin Yumo, dumating ang mga medical staff upang kumuha ng sample. Sumunod ay ang paghihintay. 2 taong hindi magkakilala ay sabay na piniling manahimik. Sa kabilang banda, sa isang bilingual kindergarten sa Shanghai, oras na ng uwian. Sa ilalim ng organisasyon ng mga guro at punong guro, ang mga nakatutuwang bata ay pumila. Isa sa mga bata na nakatayo sa harap ay isang kaibig-ibig na babae. Kahit sino man ang makakita sa kanya ay mag-iisip ang ganda ng batang ito. Kahit ang kanyang guro ay mahal na mahal siya, at laging siya ang binibigyan ng espesyal na atensyon. Yumo, sino ang susundo sa iyo ngayon? Si Tita Qin. Nakita ko na si Tita Qin. Sa pagtingin sa paligid, nakita ni Lin Yumo si Qingyao na nakatayo sa labas ng tarangkahan, nakangiting kumakaway sa kanya. Kahit na hindi ito ang unang pagkakataon, tuwing magkikita sila, ang mga guro ni Lin Yumo ay laging humanga kay Qingyao. Kahit na hindi nila makita ang buong mukha sa ilalim ng salaming pang-araw, sa kanyang katawan, hindi na mahalaga kung ano pa ang kanyang itsura. Binalik ang kanyang isip, hinawakan ng guro ang kamay ni Lin Yumo at naglakad patungo sa tarangkahan. Nagpaalam sa guro at umalis sa kindergarten. Hinawakan ni Qingyao ang kamay ni Lin Yumo at naglakad patungo sa kotse. Bilang manager at matalik na kaibigan ni Lin Qingzhou, alam ni Qingyao na ngayon ay pupunta ang bata sa kanyang ama. Sa isang saglit, napuno siya ng dalamhati. Pero nang makita niya si Lin Yumo na nakatitig sa bintana, sa isang batang hawak ang kamay ng kanyang ama, ang dalamhati ni Qingyao ay biglang nawala. Ang 2 oras na paghihintay ay mahirap, ngunit nang hawakan mo ang resulta ng paternity test sa iyong kamay, ang iyong puso ay biglang tumibok ng malakas. Napagtanto mong totoo ang sinabi ni Lin Qingzhou. Siya nga ay nagsilang ng anak para sa iyo. Sa pag-isip na mayroon kang kadugo sa mundong ito, gusto mong sumama agad kay Lin Qingzhou upang makita ang iyong anak. Kahit na hindi mo pa siya nakita mula noong siya ay isinilang hanggang ngayon. Ang mahiwagang ugnayan ng dugo ay nag-udyok sa iyo, hindi ka mapakali. Ang dahilan kung bakit ka ganito ay dahil sa mundong ito, ikaw ay isang dayuhan. Ilang taon na ang nakalipas, hindi mo sinasadyang napunta sa paralel na mundong ito.
Ang dalawang mundo ay halos magkapareho, ngunit sa buhay na ito, ikaw ay lumaki sa isang ampunan. Walang ama, walang ina, walang kamag-anak. Ngayon, pagkatapos ng mahigit 20 taon na mag-isa at walang karamay, bigla kang nagkaroon ng kadugo at isang mahalagang anak na babae. May isip mo kung gaano ito kasaya at kasabi. Si Lin Qingzu sa tabi mo ay lihim na nagmamasid. Nang makita niya ang kagalakan na lumitaw sa iyong mukha, lihim siyang nakahinga ng maluwag. Ang kanyang anak ay gustong makita ang kanyang ama. Bilang isang ina, gagawin niya ang lahat upang matupad ito. Ngunit kung nagpakita ka ng pagkainip o pag-iwas, hindi siya magdadalawang isip na tumalikod at umalis. Kahit paano, hindi niya itutulak ang kanyang anak sa isang taong hindi siya mahal. Kahit na ang taong iyon ay kanyang biolohikal na ama. Pasensya na, medyo naging masyadong emosyonal ako. Mag-isa ako, sandali lamang akong nawalan ng kontrol. Pasensya na sa iyong pagpasok na puno ng hiya na ipinaliwanag ko. Narinig ito ni Lin Qingzu at walang pakialam na umiling, ngunit may kakaibang damdamin sa kanyang puso. Dahil laging aktibo sa harap ng kamera, magaling siyang magbasa ng tao. Sigurado siya na ang ekspresyon mo kanina ay hindi basta-basta ginawa. Malapit nang matapos ang klase ng anak. Aayusin ko na magkita kayo. Sige, salamat sa iyong pagsisikap. Tumango ka ng paulit-ulit, kasabay nito, pinunit mo ang resulta ng DNA test. At inihagis sa basurahan. Nang makita ito, itinaas ni Lin Qingzu ang kanyang kilay habang inaayos ang kanyang buhok. Malinaw na hindi niya naintindihan ang iyong ginagawa. Alam naman niyang siya ay isang sikat na artista, may milyon-milyong tagahanga. Kung gagamitin mo ang resulta ng DNA test para mang-blackmail sa kanya, wala siyang magagawa kundi sumunod. Ang mga papel na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ito labis. Nang maramdaman ang nagtatakang tingin ni Lin Qingzu, ngumiti ka ng bahagya. Paano mo hindi maintindihan ang kanyang iniisip? Ikaw ang ina ng bata, nagdala, nanganak, at nag-alaga sa kanya ng mag-isa, napakahirap na. Kung gagamitin ko ang masamang paraan para abusuhin ka, masama ba yun? Tara na. Gusto kong makita ang anak ko. Pagkasabi nito, lumakad ka palabas. Sa likod mo, ang boses mo'y umaalingaw pa sa pandinig ni Lin Qingzu, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang iyong mga salita. Siya ay nag-isip para sa akin. Sa pag-isip na ito, hindi napigilan ni Lin Qingzu na mamula ang kanyang mukha. Nagmaneho sila patungo sa napagkasunduang lugar. Dumaan sa revolving door at pumasok sa lobby, tumingin-tingin si Lin Qingzu at agad nakita si Lin Yumo at Kinyaw sa isang upuan. Isang araw na hindi nakita ang anak, labis na na-miss ni Lin Qingzu. Muntik nang tumakbo papunta sa tabi ng kanyang anak. Si Lin Yumo na kumakain ng ice cream ay nakaramdam ng kakaiba at itinaas ang ulo. Nang makita ang kanyang ina, ngumiti ang bata ng masaya. Hindi na pinansin ang ice cream sa kanyang labi, dumulas siya mula sa upuan at niyakap ang hita ni Lin Qingzu. Ina, nang marinig ang matamis at malambot na tawag ng bata, nawala ang pagod ni Lin Qingzu. Sa likod mo, ang puso mo'y natutunaw na. Nang itaas ng maliit na babae ang ulo, nakita kanya agad. Marahil dahil sa dugong nag-ugnay, ang likas na pagiging palakaibigan ay hindi natakot sa iyo ang bata, kundi nag-usisa lamang. Pinigil mo ang iyong emosyon at tanong, alam mo ba kung sino ako? Narinig ito ni Lin Yumo at tumingala sa kanyang ina. Bago pa magsalita ang ina, maingat siyang nagtanong, ikaw ba ay? Si tatay. Sa salitang tatay, tuluyan nang natunaw ang iyong puso. Kung hindi dahil sa takot na matakot ang anak, talagang yayakapin mo siya ng mahigpit. Ang mga salitang ito ay parehong malungkot at masaya para kay Lin Qingzu. Kahit si Kinyaw, na may konting put sa'yo, ay may halong emosyon. Tatay, miss na miss ka ni Yumo. Akala ni Yumo ay iniwan mo na si nanay at si Yumo. Paano mangyayari yon? May mga bagay lang si tatay. Ngayong bumalik na, hindi na siya aalis. Totoo ba? Nang marinig ito, pumikit ng maliwanag si Lin Yumo. Pagkatapos ay umiling siya, at medyo matalino ang sabi, kung busy si tatay, okay lang na hindi na alagaan si Yumo. Malaki na si Yumo, hindi na bata. Basta bumalik si tatay para makita si Yumo paminsan-minsan, sapat na. Mahinahong sinabi ng bata ang kanyang tunay na nararamdaman, ngunit nagpaiyak ito sa tatlong matatanda, hindi mapigilan ang pagluha. Hindi na aalis, hindi na aalis. Si tatay ay mananatili para alagaan si Yumo. Susunduin at ihahatid si Yumo sa paaralan, magluluto ng masarap para kay Yumo, magdadala kay Yumo sa paglalakbay at laro. Labis ka ring naantig, niyakap mo ang anak. Kasabay nito, biglang may narinig kang malinaw na boses sa isip, ding, na-detect ang pagkikita ng host at ng kanyang tunay na anak. Na-activate ang Goodman system. Nang marinig ito, nanginginig ang iyong katawan. Na-activate ang sistema, talagang hindi mo inaasahan yon. Pero mabuti na rin. Mas mabuti ang may sistema kaysa wala. Ngayon hindi ka na nag-iisa, may anak kang aalagaan. Sa tulong ng sistema, mas madaling mabigyan ang anak ng magandang buhay.
Sa gilid, tiningnan ka ni Lin Qingzhu. Hinila niya si Qin Yao na may sasabihin. Makalipas ang ilang sandali, inilagay mo ang anak sa upuan. Ngunit si Lin Yumo na kanina ay kasama ni Qin Yao, ngayon ay determinado na umupo kasama ang tatay. Napailing na lang si Qin Yao. May tatay ka na, nakalimutan mo na si Qin Yao. Hais, narinig ito ni Lin Yumo at mumiti. Kinuha niya ang kutsara, sumalok ng ice cream at inilapit sa bibig ni Qin Yao. Wala naman. Umubo si Qin Yao, si Yumo ang magpapakain sa'yo. Engan. Ang bait, ang sarap. Madaling masiyahan si Qin Yao. Isang subo ng ice cream ay nagpasaya sa kanya. Bilang manager at matalik na kaibigan ni Lin Qingzhu, natural na nais niya ang magandang kapalaran para sa ina at anak. Ang kanilang pagkakaibigan ay puro, walang halong iba. Matagal na silang magkakilala. Dumating na ang oras ng paghihiwalay. Sa labas ng malaking hotel, hinawakan ni Lin Qingzhu ng mahigpit ang maliit na kamay ni Lin Yumo. Ayaw bitawan. Sinubukan ng bata na hilahin ang kanyang kamay. Hindi alam kung paano mo tratuhin ang anak. Ngunit kailangan niyang magbiyahe para sa trabaho at ngayong magkakilala na sila, hindi niya naman kayang laging nasa tabi niya ang anak. Ang ganitong sitwasyon ay mangyayari rin sa bandang huli. Huwag kang mag-alala, tawagan mo na lang ako sa Green Bubble kapag may oras ka. Naka-on ang telepono ko 24 oras. Napailing ka na lang. Sige, ganun na lang. Lin Qingzhu, bahala ka na kayo mo. Sige na. Medyo nagtagal pa sila bago umalis si Lin Qingzhu kasama si Qin Yao. Nakakatawa man. Ang dahilan ng kanyang pag-alis ay dahil pinaalis siya ni Lin Yumo. Nang makaalis na si Lin Qingzhu, sa mukha ng maliit na bata ay lumitaw ang pagsisisi. Kinuha mo ang kanyang kamay. Ang init ng iyong palad ay nagbigay ng kaunting aliw sa bata. Itay, okay lang si Yumo. Ang hirap lang ni inay, araw-araw ay abala sa trabaho, minsan umaabot ng hating gabi. Naawa si Yumo kay inay. Nang marinig ito, napabuntong hininga ka. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang hirap. Ang ating si Yumo ay masunurin. Matutuwa at maipagmamalaki ni inay. Hindi ba? Si Yumo ay mananatiling masunurin at mabait. Nang marinig ang papuri ng kanyang itay, napangiti ang bata. Ang lungkot sa kanyang mukha ay bahagyang nawala. Tara, uwi na tayo. Opo. Inayos mo ang iyong damdamin. Magkahawak kamay ang mag-amang nagkita sa unang pagkakataon, naglakad patungo sa tabi ng kalsada para sumakay ng taxi pauwi. Paglubog na ng araw, gusto mong umuwi ng maaga para pakainin ang anak. Kahit na simula pa lang ay nagluluto ka na sa bahay. Pero nag-aalala ka na baka hindi sanay ang bata sa luto mo, kaya naisip mong ilabas na lang siya para kumain. Ngunit bago ka pa magtanong, ang maliit na bata sa tabi mo ay tumingala at nagtanong, Itay, marunong ka bang magluto ng braised pork rice? Gusto niyo mo kumain ng braised pork rice. Hindi problema ang pagluluto, pero natatakot si Itay na baka hindi mo magustuhan. Hindi naman, umiling ang bata at sumagot. Pagkatapos ay dumiretso sa iyong mga bisig. Ang lahat ng luto ni Itay ay gusto ni Yumo. Sa tagpong ito, pati ang driver ng taxi ay napangiti na lang sa tamis. Si Yumo ay parang pangarap na anak ng bawat lalaki. Tunay na nakakapagpatibok ng puso. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang taxi sa harap ng Shengshi Houting Villa. Binayaran mo ang pamasahe, bumaba ng kotse, at binuhat ang anak papasok sa marangyang gusali. Ang driver na paatras na sana ay nakita ang nakaunipormeng gwardiya na tahimik na nagbigay daan sa inyo ng kanyang anak. Namangha siya. Ang mayayaman pala ay marunong ding maging mahinahon. Tumingala ang bata at pinagmasdan ang gusali. Ang gusali ay marangya ngunit may bahid ng klasikong disenyo. Itay, dito ka nakatira? Pwede bang dito na rin tayo manirahan? Ngumiti ka. Kahit saan ay pwedeng tumira si Yumo basta kasama si inay. Kaya Itay, pwede mo bang isama si inay dito para tumira? Ito nilingon mo siya, nahihirapan. Tutulungan ni Yumo si Itay na iuwi si inay. Parang isang maliit na matanda na nagsalita ang bata, seryoso. Napailing ka na lang. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dumating ang mag-ama sa harap ng isang malawak na villa. Ang villa ay may artipisyal na lawa sa harapan, swimming pool sa likuran, at 3 palapag ang bahay. Kumpleto ang lahat ng libangan. Noong bilhin mo ang bahay na ito, gumastos ka ng 150 milyon. Nang ma-auction ito, pumailan lang ito sa trending topics noong araw na yon. Ngunit walang nakakaalam na ang misteryosong bilyonaryo ay ang iyong ama. Ang dahilan kung bakit kaya mong maglabas ng ganyang kalaking pera ay dahil sa iyong sariling kita. Tulad ng nabanggit, ang parallel world na ito ay halos katulad ng pag-unlad ng Earth sa nakaraan. Pero may pagkakaiba rin, ang mabagal na pag-unlad ng kultura at entertainment. Maraming mga klasikong obra ang hindi pa lumalabas. Ikaw ay nakinabang sa alon na ito. Noong una kang dumating, isang librong daw po lamang ay nagdulot sa iyo ng napakalaking kita. Kahit na ilang taon na itong natapos, bawat buwan ay mayroon pa rin daang milyong kita mula sa mga sumunod na bahagi. Siyempre, hindi ka naman tamad ngayon. Sa katunayan, 2 taon na ang nakalilipas, nagtatag ka na ng sarili mong kumpanya ng kultura at media.
sa pamamagitan ng paghar ng mga profesional. Upang pamahalaan ang mga issue ng rights ng iyong maraming obra. Walang pagmamalabis na sabihin. Kahit na wala kang gawin sa susunod na bahagi ng iyong buhay, isa ka pa rin sa pinakamayayamang tao sa mundo. Dahil dito, nang ma-activate ang sistema, hindi ka nagulat. Naisip mo ang sistema. Bigla mong naalala na sa sandali ng pag-activate, nakatanggap ka rin ng isang baguhan na gift pack. Sa isang iglap, binuksan ang gift pack. Umalinggaw ang tunog ng sistema. Ding! Matagumpay na nagamit ang gift pack. Binabati kita, nakatanggap ka ng isang pill para sa pagpapabuti ng katawan. Binabati kita, nakatanggap ka ng kakayahang magluto ng pambansang piging. Hindi marami ang premyo, 2 lamang. Ngunit ang 2 bagay na ito ay walang alinlangan na kapaki-pakinabang. Itay, ano ang problema mo? Inalog-alog ni Yumo ang iyong kamay at nagtanong ng may pag-aalala. Mula nang pumasok ka sa looban, nagsimula kang magpalipad ng isip kaya nag-alala ang bata. Walang problema, okay lang si tatay. Tara, bumalik na tayo sa loob. Lulutuan kita ni tatay ng braised pork rice. Oho, sige, salamat tatay. Mabait at magalang ang bata, hindi ito mangyayari kung wala ang pagtuturo ni Lin Qingzhu. Pagpasok sa bahay, pabalik-balik ang tingin mo, gusto mong humanap ng paglilibangan para kay Yumo. Yumo, gusto mo bang manood ng o magpahinga muna? Huwag mo na akong alalahanin tatay. Kapag abala sa trabaho si nanay, nanonood na lang ako ng cartoons sa computer. Ganoon ba? Halika, sumama ka kay tatay. Sabi mo sabay akay kay Yumo papunta sa iyong pag-aaralan. Yumo, magluluto si tatay para sa'yo. Dito ka na lang maglaro saglit, okay ba? May refrigerator dito, may juice at gatas, pero konti lang ang inumin. Malapit na kumain. Opo, alam ko na tatay. Habang nagsasalita, umakyat si Yumo sa upuan. Binuksan niya ng sanay ang computer at hinanap ang paborito niyang kartoon. Kahit na ang bata ay karaniwang. Mas mature at masunurin kumpara sa ibang bata, bata pa rin siya, mahilig din sa cartoons. Nakatitig din siya ng may pagkahumaling. Matapos mong kunin ang isang baso ng juice, tahimik kang lumabas. Naghanda kang magluto ng hapunan. Ang malaking kusina ay puno ng kagamitan, at ang mga sangkap sa refrigerator ay sari-sari. Dahil mahilig kang magluto sa bahay, ang mga prutas at gulay sa refrigerator ay pinalitan tuwing 3 araw. Ang bawat detalye ay nagpapakita ng kasiningan. Ngayong may kakayahan ka ng magluto para sa bangketeng pambansa, ang nakita mo ay isang listahan ng mga kanta. At lahat ng mga awit ay si Lin Qingzhu. Marunong daw kumanta si tatay, kaya puno ng pag-asa na pinindot ni Yumo ang isa. Isang kanta na pinamagatang Maliit na Kasayahan. Tama na ang daldal, sama-sama nating pakinggan ito. Anong problema ba ang hindi makakalimutan? Dahil ang landas na ito ay tiyak na may direksyon, kaya't maganda ang tanawin sa daan. Kuskusin ang pagod na mga mata, tumigil at tumingin, ang ganda ay simple. Tignan mo, tumatahol ang aso, tumatawa ang dahon, bumubulong ang hangin, mas mabuti pang pahalagahan na lang. Sama-sama nating pakinggan ito. 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 Mas mabuti pang pahalagahan ang isang segundo ng malabong romansa, ang romansa na darating sa isang araw at gabi. Ang init ng araw, huwag isipin, hindi kailangang isipin, hindi kailangang mahigpit na mangarap ng isang sagot. Sa kabilang banda, sina Lin Qingzhu at Qin Yao ay nakasakay na sa sasakyan patungo sa kanilang biyahe. Sa daan, pareho silang nag-aalala kay Yumo. At sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng isang abiso. Pagkakita ni Qin Yao, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ano ang ibig sabihin ng kumpanya? Paano nila ibibigay sa iba ang napagkasunduang script? Galit na galit siya. Kung maaari lang, gusto niyang gumapang sa internet cable, sakalin ang league ng boss. Sige na, Yao, ibigay na lang natin sa iba. At saka, mahaba ang panahon ng pag-shoot ng pelikulang iyon, natatakot akong hindi ko maalagaan si Yumo. Kumpara kay Qin Yao, mas optimistiko si Lin Qingzhu. Kahit na marami rin siyang inialay para sa pelikulang ito. Marami rin siyang inialay, ilang dosenang beses niyang binasa ang script. Ngunit nang maisip niya na mahigit 1 taon, hindi siya makakasama ng maayos ang kanyang anak, hindi na niya gaanong gustong gawin ang pelikulang iyon. Qin Yao, hindi ka ba galit? Naagaw ka lang ng iba. Hahanapin ko kung sino ang may gawa niyan, hindi ko siya titigilan. Hindi pwede, pagkatapos ng patalastas na ito, kailangan kong pumunta sa Wudong Cultural Media at ilipat siya. Tignan natin kung ano ang tingin nila sa bida. Galit na galit si Qin Yao na para siyang mababaliw. Dahan-dahang hinimas ni Lin Qingzhu ang kanyang likod, labis siyang naantig, ngunit nang marinig niya.
Ang kumpanyang Wudong Cultural Media, hindi niya maiwasang maalala ang taong iyon. Bakit ako masyadong sensitibo na kapag narinig ko ang salitang dong, naaalala ko siya? Namula ang mukha ni Lin Qingzhu. Marahil dahil nasa kanya si Yumo ngayon. Ganoon ang naisip niya. Ngunit nasa isipan niya ang iyong anyo. Samantala, handa na rin ang iyong braised pork rice. Pinatay mo ang apoy, sinandok mo ang 2 mangkok ng malinaw at maningning na puting kanin. Tumungo ka sa pag-aralan. Pagdating mo sa pintuan, bahagya mong narinig ang awit mula sa loob. At may isang boses na bata pa ang kasabay kumanta, ito ay si Yumo. Bilang anak ng sikat na superstar na si Lin Qingzhu, si Lin Yumo ay may likas na talento sa musika at sining. Kaya't labis niyang nagustuhan ang mga kantang iyong na-record, kaya't nang itulak mo ang pinto. Hindi pa siya nakakabawi mula sa magagandang kanta. Ay, tatay! Bigla, tinakot mo si Yumo. Sige, kain na tayo. Itay. Itong mga kanta ba ay kinanta ni Itay? Parang kamukha ng boses ni Itay. Si Yumo ay mula sa upuan. Bumaba at nagtanong ng may pag-usisa. Bago ka pa sumagot, ang kanyang magagandang mata ay puno na ng paghanga. Ang paghangang ito ay halos pumuno sa iyong pagmamalaki. Si Itay ang kumanta. Gusto mo bang pakinggan? Gusto. Pwede bang kantahin ito ni Itay sa gabi, kapag pinatutulog si Yumo? Habang nagsasalita, dumapa si Yumo sa iyong hita, mahigpit na yakap ang iyong braso. Hindi ka na nag-aksaya ng oras. Dinala mo ang maliit na bata sa iyong dibdib, kinurot ang maputing ilong ng anak, at tumango bilang sagot. Naman, pero si Itay, marami pa ritong mga fairy tale na makakapagpatulog kay Yumo. Makinig muna tayo ng maganda. Patuloy na nagmamakaawa si Yumo. Sige, pero ngayon si Yumo ay kailangan munang gawin ang isang bagay para kay Itay. Ano yon? Nagtatanong si Yumo nang may pagkalito. Wala namang malaking bagay. Ngayon lang, kailangan na ni Yumo na kumain ng maayos. Sabi mo habang hinahaplos ang kanyang maliit na ulo. Ganoon, nagtungo ang mag-ama sa silid kainan. Nang makita ang kanin na may karne, natuwa si Yumo. Itay, naamoy ko na ang amoy ng karne. Sa isang iglap, ang mga butil ng kanin ay puro at puno ng sabaw. At sinalat ang isang kutsarang karitong nilaga, ang tingin pa lang ay nakakagana na. Kain ka na, kung gusto mo pa ng iba, sabihin mo lang kay Itay. Marunong si Itay gumawa ng kahit ano. Kahit na unang araw pa lang bilang ama, mabilis kang pumasok sa papel. Noon mo lang din natanto na ang bawat ama ay handang baliin ang kanyang tadyang para magluto ng sabaw para sa kanyang ibon. Totoo ito, hindi lang pagbaliko ng tadyang para magluto ng sabaw, ngayon ay ayaw mo na. Ibigay ang anak sa kanyang ina. Kain muna si Itay. Sabi, kumuha si Yumo ng kutsara. At sumalok ng isang kutsarang kanin, mainat na iniharap sa iyo ang kanin at karne. Ang ganitong pagpapalaki ay talagang matagumpay. Masarap. Kain ka na rin, Yumo. Sige, kakain na si Yumo. Agad na kumain ang maliit na bata. Hindi naman siya gaanong nagugutom. Ngunit nang maamoy ang bango ng karne, nagsimula ng kumulo ang kanyang tiyan. Ngayong kumakain siya ng isang subong puno ng kanin na may karne, napakasaya niya. Kahit na masama ang magsalita habang kumakain. Hindi napigilan ni Yumo na lumingon sa iyo at magtanong, Itay, ano? Tanong mo ng may pagmamahal. Kailan pwedeng iwi si Inay para tumira rito? Gustong-gusto ni Yumo ang kumain ng karne. Gusto ko ring tawagin si Inay para matikman ang kanin na may karne na ginawa ni Itay. Seryosong sabi ni Yumo. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay napakatindi. Pero ang iwi ang kanyang ina, hindi iyon desisyon na magagawa mo lang. Ngunit sa pagtingin sa mukha ng anak na puno ng pag-asa, hindi mo natiis na sirain ang kanyang saya. Kaya, hindi mo alam kung paano. Napatango ka ng hindi sinasadya. Susunod na pagkakataon, gagawa si Itay para sa inay mo. Pero ang iwi si Inay para tumira rito. Depende yon kung gusto ni Inay. Huwag kang mag-alala, Itay, tutulungan ko si Itay. Naiwi si Inay para tumira rito. Sa pakikinig sa iyong mga salita, natuwa si Yumo at sinabi pa niyang. Tutulungan kanyang iwi si Lin Qingzhu. Siguro dahil masarap ang kanin na may karne. Ang karaniwang katamtamang kainan ni Yumo ay biglang nakaubos ng 2 mangkok. Kung hindi dahil sa umbok ng kanyang tiyan. Baka gusto pa niyang kumain ng isa pa. Hindi na kaya, busog na ang tiyan. Sa upuan, tinapik ni Yumo ang kanyang umbok na tiyan. At bumuntong hininga. Tumingin ka sa harap mo sa iyong anak na kakaiba at palabiro at naisip mo rin. At nasiyahan na nagustuhan ng anak ang iyong luto. Gusto ni Yumo kumain, basta gugustuhin ni Itay, lulutuin ko para sa'yo. Sige, Itay. Tutulungan ko si Itay na maghain. Nang makita kang tumayo para mamulot ng mga pinggan, bumaba rin si Yumo mula sa upuan ng maayos. At kinuha mula sa iyo ang mga pinggan at kutsara. Ayaw mong pagurin ng anak pero ang mga kilos ng maliit na bata ay hindi mukhang unang beses na gumawa ng gawaing bahay. Kahit na, kung hindi ka pumigil, maghuhugas na rin si Yumo ng mga pinggan sa kusina. Yumo, kapag nasa bahay kayo ni Inay, madalas ka bang maghugas ng pinggan? Nagtatanong ka ng may pag-usisa. Hindi naman. Pero minsan, si Inay habang kumakain, biglang kailangan magtrabaho.
Pagkatapos kong kumain, tinutulungan ko si inay na maghugas. Sa pakikinig sa mga salita ng anak, nakaramdam ka ng sakit sa puso. Sa teorya, ang batang kasing edad ni Yumu ay hindi na dapat masangkot sa mga gawaing bahay. Simula ngayon, basta nandito si Itay na ang maghuhugas. Sige, pumunta ka na sa sala manood ng ngeye. Pero Itay, marunong din akong maghugas ng pinggan. Kapag tumanda na kayo ni inay, saka na kayo maghugas. Sabi mo at pumunta sa kusina. Hindi naman pumunta si Yumu sa sala para manood ng ngeye. Kundi sumunod sa likod, palihim na sumilip sa labas ng kusina, at pinagmamasdan ang abalang likod ni Itay. Sa sandaling iyon, napakasaya ni Yumu, sa wakas ay may Itay na siya. Pagkatapos kumain, pumunta ka sa iyong trabaho. Handa na mag-type ng 2 manuskrito. Sa mga araw na ito, ang nobelang ina-update mo ay Perpektong Mundo, hindi para kumita ng pera, kundi para masimulan ng gawin ang anime at pelikula ng akdang ito. Dahil noong nasa Earth ka pa, ang anime na ito ay halos hanggang episode 105 na lang. Kung gusto mong makita ang huling bahagi kung saan tinalo ng bida ang lahat, baka abutin ka pa ng pagtanda. Isinilang muli sa paralel na mundong ito. Mayroon kang sapat na pera upang gawin ang anime hanggang sa huling yugto, ngunit ang kondisyon ay kailangan munang ilabas ang napakasikat na nobelang ito, kaya araw-araw ay maglalaan ka ng oras upang mag-update ng 2 kabanata ng nobela, at gaya ng inaasahan mo, ang mga mambabasa ng mundong ito ay parang mga gutom na tupa, maraming tao ang nakatitig sa screen ng kanilang telepono at naghihintay. Naghihintay sa iyong update, sa tabi mo, si Yunmo ay nagdala rin ng isang upuan. Ang kanyang braso ay nakapatong sa mesa, ang 2 kamay ay sumasalo sa kanyang baba, at kumukurap-kurap ang kanyang malalaking mata habang pinapanood kang nagtatype sa keyboard. At paminsan-minsan ay napapabulala siya, wow, ang bilis naman ni tatay, wow, tatay hindi ka ba napapagod? Hayaan mo akong masahe ang balikat mo, tatay, wow, ano ang sinusulat mo, tatay, nobela. Sa bawat pagkakataon ay paulit-ulit mong sinasagot, nobela, parang gusto rin ni mama at ni Tita Kin ang magbasa ng nobela. Maraming bagay ang naaalala niya, ngunit hinding-hindi maisip ni Tita Kin na ang kanyang pagkahilig sa pagbabasa ng mga bastos na libro ay malalantad. Dahil pala kayon mo, ang bilis mong mag-type, 800 milyon bawat oras. Para kang isang baka na nakaupo sa kawad ng kuryente, sobrang bilis, kulog at kidlat, wala pang 2 oras. Natapos mo na ang iyong gawain ngayon, si Yunmo ay hindi nagsawa, sinamahan ka hanggang sa huli. At ang maliit na bata ay may ginagawa sa sarili, tulad ng pagbabalat ng dalandan para sa iyo at pagpapakain sa iyo. Nag-iisa ay masaya siyang naglalaro, pagkatapos mong ipalathala ang nobela ay tumayo ka, at napansin mong hindi na maaga ang oras. Kung noon, baka may gagawin ka pa, ngunit ngayon na may anak ka na. Para masiguro ang pahinga ng iyong anak, ang maagang maligo at matulog ang mahalaga, Yunmo, gusto mo bang maligo kasama si tatay? Masayang tumango si Yunmo, at ganon, binuhat mo si Yunmo at bumalik sa kwarto, mula sa kahon na inihanda ni Lin Qingzu para kay Yunmo. Kinuha mo ang damit na pamalit at pumunta kayo sa banyo, kung tawagin ay banyo. Pero parang indoor hot spring, ang laki ng banyo, ang tubig sa pool ay bumubula ng bula. At ang tubig ay hindi ordinaryong tubig mula sa gripo, kundi natural na hot spring mula sa ilalim ng lupa, sinasabing mayaman sa mga trace elements. Kung magbabad araw-araw, mawawala ang lahat ng pagod, Yunmo, halika. Lumingon ka at kinawayan si Yunmo, nakita mo ang maliit na bata na nakatayo sa labas ng pinto, isang ulo lamang ang ipinasok at nagmamasid. Nang makita kang kumakaway, siya ay tumakbo ng nakapaa, tatay, ang laki ng banyo. Pwede nating isama sina mama at Tita Kin sa pagligo, hehe, napabahin ka, naisip mong walang katotohanan ang sinabi. At saka, hindi madali ang isama si Lin Qingzu sa pagligo, paano pa si Tita Kin? Ito si Yunmo, hindi mo ba ako inaapi, halika, magbabad ka. Kumaway ka, sige, mabilis na pumasok si Yunmo sa tubig. Nang lumabas ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay naging malambot at dumikit sa kanyang noo. Si Yunmo na puno ng kalokohan ay sadyang sumalok ng tubig at ibinuhos sayo. Sa sandaling iyon, masayang naglaro ang mag-ama, ang buong banyo ay napuno ng kanilang tawanan, pagkaraan ng ilang sandali. Si Yunmo ay may tablet at nanonood ng kartoon, naiinip ka kaya binuksan mo ang system space. Handa mong inumin ang gamot na makapagpapabuti ng katawan. Bago inumin, nagtanong ka sa system kung pwede itong ibigay sa iyong anak. Ngunit ang sagot ay hindi, dahil ang gamot ay para sa matatanda, si Yunmo ay bata pa. Hindi kayang inumin, ngunit sa hinaharap ay maaaring makakuha ng gamot na pwedeng inumin Yunmo. Upang mapabuti ang kanyang katawan, sa ganun mo lang naramdaman na may silbi ang system na ito. Nang inumin mo ang gamot, nakaramdam ka ng init sa iyong tiyan, mainit at napakakomportable. Pagkatapos ay walang ibang kakaibang nangyari, hindi tulad sa nobela na may lumalabas na dumi sa katawan. Ngunit malinaw mong naramdaman na bumuti ang iyong katawan, hindi pinalalaki.
Ngayon ay napakagaling mo sa stamina at endurance, hindi ka madaling mapagod, tatay, ang galing mo naman. Si Yun mo na nasa tabi ay napabulala sa pagtingin sa'yo, bagay na bagay kayo ni mama, hehe. Halika, tatay kuskusin kita, tapos matutulog na tayo, ang mag-ama ay naliligo. Nagbabad sa hot spring, ang biyahe naman ni Lin Qingzhou ay hindi naging maayos. Sa madaling salita, puro problema, kahit na wala siyang alam, ang kumpanya ay pumirma ng isang kontrata sa brand. Kaunti lamang ang nilalaman ng kontrata, ngunit dahil sa dokumentong ito, napilitan si Lin Qingzhou na manatili sa biyahe ng 1 linggo pa, ang trabaho sa linggong ito ay tumaas ng higit sa doble, ngunit ang kanyang bayad ay binawasan ng kumpanya ng kalahati. Hindi lang siya nahirapan, kundi 1 linggo rin siyang hindi makikita ang anak na si Yumo. Pagkatapos, kahit si Lin Qingzhou ay may magandang ugali, sa pagkakataong ito ay hindi rin siya napigilan na mainis. Qingzhou, magpahinga ng maaga. Yaw, ikaw rin. Si Qinyaw ay nakatayo sa pintuan, ang ekspresyon niya ay medyo komplikado. Bilang matalik na kaibigan ni Lin Qingzhou, siya ay inilagay sa posisyon ng manager. Sa mga nagdaang taon, marami siyang natutunan at maraming bagay ang kanyang napag-aralan hanggang sa dumating siya sa Shenyang. Pagbalik sa sarili niyang silid, inilabas ni Qinyaw ang kanyang computer at telepono upang magpatuloy sa trabaho. Tahimik siyang nanumpa na gagawin niyang makuha muli ni Lin Qingzhou ang mga bagay na kanya. Kasama na ang naunang script, kahit na kailangan niyang magsakripisyo ng malaki. Si Yumo ay hindi pa natutulog ngayon, di ba? Sa pag-isip, inilabas ni Lin Qingzhou ang kanyang telepono. Binuksan niya ang iyong berdeng bula at nag-video call wala pang ilang segundo. Ang kabilang dulo ay sumagot agad at sa harapan ay lumitaw ang isang mapagmahal na imahe ng ama at anak. Nakita si Yumo na maayos na nakaupo sa bangko, pinapadyak ang kanyang mga paa. Tinutulungan siyang patuyuin ang buhok. Nang sumagot sa tawag, sadyang ibinaba mo ang antas ng mainit na hangin. Upang mabawasan ang ingay, si Yumo ay nakikipag-usap kay nanay, sabi mo nang nakangiti. Si nanay ba yan? Na-miss ba ako ni nanay? Sobrang na-miss ka ni nanay. Nang makita ang anak, masaya si Lin Qingzhou sa kanyang puso, kahit na ngayong araw ay nakatanggap siya. Nang maraming kawalan ng katarungan at sama ng loob. Nanay, si tatay ay nagluto para kay Yumo ng braised pork rice, napakaamoy at napakasarap. Pag-uwi ni nanay, si tatay ay magluluto rin para kay nanay. At ako, si tatay ay magaling din kumanta. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Lin Qingzhou. Si Lindong ay marunong kumanta. Ngunit nang ibaling niya ang tingin, talaga bang kinanta ni nanay ang Chan Suburb? Dahil nakita niya ang iyong tiyan, mukhang malakas. Hoy, ikaw pala, marunong ka palang magluto. Ang braised pork rice na niluto ni tatay ay sobrang sarap, hindi mataba ang karne. Si Yumo ay sumagot ng nauuna. Ang maliit na bata ay marahil hindi alam na ang kanyang ina ay nagsabi nito upang takpan. Ang bagay na hindi dapat makita kanina. Marunong ka pa bang kumanta? Patuloy siyang nagtanong. Tama, ang kanta ni tatay ay napakasarap pakinggan. Walang malaking hangarin. Walang dapat gawin. Kapag nakita ang pulang ilaw ng trapiko na kumikislap, ito ay parang maliit na araw na kumukurap. Hindi, ang kantang ito ay kinanta ni tatay. Iyon lang ang naalala kong linya. Pag-uwi ni nanay, maririnig niya ang kanta sa computer ni tatay. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Lin Qingzhou ang nagulat, kundi pati ang nagpapatuyo ng buhok ng anak. Ay natigilan, dahil ang ilang linya na inawit ng anak kanina ay tila hindi naman masama. Hoy, talaga namang anak ng isang malaking bituin, may likas na artistikong selula. Gusto mong tanungin si Lin Qingzhou tungkol sa kanyang pananaw sa talento ng anak, ngunit nakita mong ang babae ay tila may iniisip at ang kanyang mukha ay medyo namula. Kaya tinanong mo, ano ang problema mo? Wala. Maganda ang kanta, sumagot si Lin Qingzhou ng nauutal. Kung gusto mong pakinggan, ibibigay ko sa'yo. Kailangan kong sabihin sa'yo na may pagbabago sa aking trabaho. Maaaring kailanganin kong manatili sa Hangzhou ng 1 linggo. Kaya si Yumo ay kailangang tumira sa'yo. Akala ko may malaking problema, nang marinig ito ay napabuntong hininga ka ng maluwag. Pagkatapos ay numiti ka. Ang mapag-alaga sa anak sa loob ng 1 linggo ay nangangahulugang. Mas mahaba ang oras na makakasama mo ang anak. Ito ay magandang bagay. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Si Yumo ay bahala na sa akin. Pasensya na, mayroon pa akong gagawin. Sige, tatawagin na kita. Yumo, sa mga araw na ito, sundin mo ang sinasabi ng tatay mo, alam mo ba? Opo, nanay. Magpahinga ka rin. Bago ibaba ang tawag. Kumaway si Yumo sa telepono. Naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi, ang salitang ito ay may napakagandang diwa. Para kanino ba inawit ni Lindong iyon? Hindi naman sa akin, di ba? Babae, sa gabi ay madaling mag-isip ng kung ano-ano. At ganito, sa loob lamang ng ilang minuto, sa pamamagitan ng imahinasyon ni Lin Qingzhou, ang salitang ito ay naging tungkol sa kanya at kay Lindong. Kung alam mo ito, tiyak na medyo malulungkot ka at pagkatapos ay mamamangha.
Sa boses ni Lin Qingzhu, tunay na si Lin Qingzhu ay tumatakbo sa unahan at ang Diyos ay humahabol sa likuran. Talagang pinapakain ng Diyos sa pamamagitan ng paghabol. Tatay, hindi mo pa na ipapadala ang kanta kay nanay. Natuyo na ang buhok. Sasama ka na sa anak sa pagtulog, biglang pinaalalahanan ka ng maliit na bata. Ah, sige. Ipapadala ko sa nanay mo. Gusto ko ring pumunta, agad na sabi ni Yumo. Tara, isa-isang binuhat mo ang anak. Pumunta sa silid-aklatan. Bahagyang nag-ayos at ang ilang kantang ito ay naipadala mo na. Sa berde ng bubble ni Lin Qingzhu, ngayon ay pwede na akong matulog, di ba? Maayos si Yumo. Tumango siya at sa malayong Hangzhou, si Lin Qingzhu, tulad ng inaasahan, ay hindi nakatulog. Pagkatanggap niya ng awit na ipinadala mo, dahil sa pag-usisa ay binuksan niya ito. Hindi naman masama sa simula. Ngunit nang marinig niya, halos mabigla siya, maging ang Key Peppermint Lovers na naghiwalay, ang walang magawang bisita. O ang Little Luck na nagpaiyak sa kanya, o ang Little Happiness na nagpaantig sa kanyang katawan at isipan. Ang mga awit na ito ay isinulat ni Lindong. Nagmamadaling tumingin si Lin Qingzhu sa likod ng papel, liriko ni Lindong, komposisyon ni Lindong. Inawit ni Lindong. Tama nga, lahat ay kay Lindong. Dapat malaman na ang pinakamahirap na bahagi ng isang awit ay ang komposisyon. Ang komposisyon ay responsable para sa paglikha ng melodya ng musika, kabilang ang sa loob ng isang awit. Ang melodya ng instrumento at ang melodya ng boses. Dahil dito, karaniwang bihira ang mga awit na makapaglabas ng orihinal na awit dahil ang salitang orihinal. Kahit sino ay hahanga at sasabihing may talento. Hindi inaasahan ni Lin Qingzhu na ikaw ay may ganyang talento. At dahil sa magkahalong mga iniisip, hindi siya nakatulog buong gabi. Ang mga awit na ito ay pinakinggan niya ng maraming ulit. Hanggang sa maubos ang baterya ng cellphone at namatay ito. Dahil napakaganda noong mga nakaraang araw. Pakinggan natin ang bisita. Nang lahat ay masaya para sa'yo, ako'y tanga pa ring nagigising. Dati pala ay may nag-ibook na ng maling bisita para sa'yo. Salamat sa espesyal na imbitasyon. Upang masaksihan ang iyong pag-ibig, ako'y nagpapaalala sa sarili na huwag tumakas. Ang mga damit na bakal ay hindi madaling gawin, hindi karapat-dapat sa lugar. Ngunit ito ay tanawin mo lamang. At ako'y bisita lamang. Ibinibigay ko ang lahat ng alaala upang tanggapin ang iyong pag-ibig. Ngunit ayaw pa ring maniwala na ikaw ito. Matagal na kitang hindi nakita, may distansya ka. Ang aking pagbati ay sayang. Bakit kailangan pang itago sa harap niya na mayroon akong mundo na ikaw? Kinabukasan, nang si Kinyaw ay mag-ayos at pumunta upang tawagin si Lin Qingzhu sa kanya natuklasan. Na ang babaeng ito ay nakahiga sa kumot na gusot ang buhok, at may malalaking itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Alas 7 ng umaga, dahan-dahan kang nagmulat ng mata. Nang tumingala, nakita mo ang mukha na medyo maganda. Yumo, gising ka na. Ang gising na si Yumo ay hindi umingay. Siya ay nag-aalala na baka magising ka, kaya tahimik siyang nakahiga sa tabi, naghihintay na ikaw ay magising. Tatay, magandang umaga. Nagugutom ka ba? Magluluto si tatay para sa'yo. Pagkasabi mo, tatayo ka na upang magluto, ngunit umiling si Yumo at dumapa sa'yo. Tatay, gusto ni Yumo ng yakap mula kay tatay. Natigilan ka sa kangumiti at niyakap mo ang anak mo. Ano ng problema? Wala, gusto lang ba ni Yumo ng yakap mula kay tatay? Si Yumo ay naglambing sa iyong mga bisig at ikaw ay nahuhulog dito. At ang iyong monting jacket. Kahit gaano katagal yakapin, masaya ka. Pagkatapos, si Yumo ay naglambing pa sa iyong mga bisig ng ilang sandali bago natahimik. Siyempre, kung wala kang gagawin ngayon, gusto mo bang makipaglaro kay tatay? Hanggang sa mataas na ang araw. Pagkatapos ng almusal, hinawakan mo ang kamay ni Yumo. Lumabas ang mag-ama mula sa villa. Mainit ang sikat ng araw, may kaunting tamis sa hangin. Ang ganitong kapaligiran ay madaling magpanatili ng magandang espiritu. Lumabas ng mansyon at pumunta sa tabi ng kalsada. Pumaway ka at lumapit ang isang taksi. Ang driver ay nagtaka rin kung paano ang mga tao mula sa komunidad na ito ay walang sasakyan. Sir, sa Tianming Road. CJ, sir. Saan po? Magpatuloy muna tayo. Sasabihin ko na lang pagdating. Naguluhan ang driver, ngunit dahil hindi niya alam kung sino ka. Bakit? Kaya't nagtaka siya hanggang sa dumating sila sa Tianming Road. Sa kanya bahagyang nahulaan. Yumo, tingnan mo ang mga sasakyang ito sa bintana. Alin ang gusto mo? O anong uri? Pumili ka at sabihin mo kay tatay. Ah, bibili pala ng bagong sasakyan. Pabayaan ang bata na pumili. Ganyan ba kasimple ang buhay ng mayayaman? Nag-isip ang driver. Si Yumo ay masunurin at tahimik na sumandal sa bintana upang tumingin sa labas. Mula sa Tianming South Road hanggang sa Tianming North Road, wala siyang napili na sasakyan. Sir, isa pang ikot. Sinabi mo sa driver. Sige po. Masiglang sumagot ang driver. Pagkatapos ay umikot siya sa kabilang panig. Ang dahilan kung bakit mo dinala si Yumo dito ay para bumili ng sasakyan.
Noong ikaw ay nag-iisa, kahit anong paraan ng paglabas ay okay, shared bike, bus, taxi. Walang problema. Ngunit ngayon nakasama mo ang anak mo, ayaw mong pahirapan si Yumo. Buti na lang may lisensya ka sa pagmamaneho, kaya pwede kang bumili ng kotse. Pero hindi mo talaga. Hindi mo gaano alam ang tungkol sa mga sasakyan. Alam mo lang na hindi ka pwedeng bumili ng sports car dahil bukod sa pagpapanggap na astig. Mukhang wala naman itong silbi at hindi rin komportable. Kaya't ibinigay mo na lang ang mahirap na desisyong ito sa iyong anak. Batay sa gusto ng mata, basta magustuhan niya ang alinmang sasakyan. Iyon na ang bibilhin. Ito, sabay turo ni Yumo sa bintana. Chopper, pumara ka muna dyan. Nang magsalita ka, pinara ng Chopper ang sasakyan sa tabi at binayaran mo ang pamasahe. Lumabas kayo ng iyong anak, ngunit hindi nagmamadaling umalis ang Chopper. Dahil gusto rin niyang makita kung gaano kasimple at kabrutal ang paraan ng pamimili ng mayayaman. Ang nasa harapan ay isang Toyota Atlas Store, at ang nagustuhan ni Yumo ay isang Toyota Alpha, isang 7 upuan na business van. Nang makita mo ang mga sasakyang nakaparada sa loob ng Atlas Store, natigilan ka sandali. Bagaman hindi naman pangit ang sasakyang ito, hindi ito dapat ang tipo ng sasakyan na magugustuhan ng isang bata sa edad ni Yumo. Dito, nagbigay ng paliwanag si Yumo, tatay, mas malaki ang sasakyan na ito kumpara sa iba. Kapag nagkaroon na sina tatay at nanay ng kapatid na lalaki at babae para kay Yumo, kasya silang lahat sa sasakyan na ito. Hindi kasya kung maliit na sasakyan ang bibilhin. Seryosong sabi ni Yumo kahit walang mali siya ang sinasabi ng bata. Ngunit ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa iyo dahil medyo komplikado ang relasyon mo at ni Lin Kingzhu. Mahirap din sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nang makita kang medyo nag-iisip, hinawakan ni Yumo ang kamay mo at inuga. Tatay, hindi ba pwede? Ayaw ba ni na tatay at nanay na bigyan si Yumo ng kapatid na lalaki at babae? Okay lang, Yumo. Hindi naman bawal. Masayang-masayang sabi ni Yumo at sa kanyang magagandang mga mata ay puno na ng pag-asam. Parang naisip na ng maliit na bata ang eksena na minamaneho mo ang sasakyan. At siya kasama si nanay, ang kapatid na lalaki at babae ay nakaupo sa likuran, isang malaking pamilya na namamasyal sa Tagsibol. Sir, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Hello po, munting bata. Habang iniisip mo kung paano sasagutin ang tanong ng iyong anak, may lumabas na dalagita mula sa Atlas Store. Nakapusod ang buhok ng dalagita. Mukha siyang masigla at may enerhiya. Nakasuot siya ng maikling kamiseta na halos hindi abot sa kanyang paldang nasa baywang. Mukhang siya ay isang bagong empleyado ilang araw pa lang. Sir, uminom po kayo. Bubuksan ko po para sa inyo. Kinuha ng dalagita ang isang bote ng soda water at pinilit na buksan ang takip. Nang ibigay niya sa iyo, umiti siya ng bahagya at may katamtamang kasiyahan. Meron din para kay Yumo. Binigyan din siya ng ate ng ilang pag-aalaga. Ang kanyang mga kilos ay talagang nakakabuti ng loob. Malinaw mong nakita na ang dalagitang ito ay hindi katulad ng mga veteranong empleyado sa trabaho. Ang mga veterano, sa bawat kilos at salita, ay unti-unting inaakay patungo sa pagbili ng produkto. Ngunit ang dalagitang ito ay tila hindi pa ganun kadalubhasa. Ang kanyang mga masisiglang kilos ay galing talaga sa puso, sa magandang paraan. Ang dalagitang ito ay parang isang maliit na kuneho, hindi pa nakakakita ng kasamaan ng lipunan. Kung hindi, mahihirapan siyang mapanatili. Ang ganitong pagkamangha. Binalik mo ang iyong mga iniisip, kinuha ang soda water at hinawakan ito. Pagkatapos ay tiningnan mo ang Toyota Alpha na nakaparada sa harap ng Atlas Store. Ang gusto ni Yumo ay puti. Kaya sinunod mo na lang ang gusto ng iyong anak. Magkano ang sasakyang ito, sir? Sir, ang Alpha na ito ay kasalukuyang may promotional discount. Kung gusto niyo pong bilhin, hahanapin ko po ang mga tuntunin ng diskwento. Pasensya na po, sir, sandali lang po. Hindi ko na po mahanap. Totoo nga, ang dalagitang ito ay bagong empleyado. Hindi pa siya sanay sa mga transaksyon, naghahanap pa lang ng produkto. Pero nakakatawa. Sa isang malaking kumpanya, bakit walang veteranong empleyado na tumutulong sa mga baguhan? Nagtataka kang lumingon sa loob ng tindahan. Sa paligid ng front desk lang, may 5 o 6 na empleyadong nakatayo. Sa oras na yon, nakangisi silang nakatingin sa inyo. Naunawaan mo na, ang mga veteranong ito ay malamang naisip na. Hindi ka talaga bibili ng kotse. Sa halip na sayangin ang oras, mas mabuti nang ipadala ang baguhan. Para basta na lang kayong asikasuhin. Naisip mo ito at mumiti ng bahagya. Sa isip mo, kung sino ang dapat mag-ayos ng resibo, siya na. Nakatakda na yon ng Diyos. Sa totoo lang, sino bang mag-akala na ang isang taong simpleng manamit at sumakay ng taxi kasama ang anak? Papunta sa Atlas Store ay kayang bumili ng mamahaling kotse. Pero bago bumili ng kotse, hindi ba lahat ng hindi pa nakakabili ay sumasakay ng taxi papunta sa Atlas Store? Ate, huwag po kayong mag-alala. Nakapagpapatibay na sabi ni Yumo sa mabait na ate. Ngunit, ang kanyang sinabi ay hindi inaasahang nagpamula ng mukha ng binibining ito.
Ang kanyang noo at ilong ay pinawisan ng bahagya, halos nataranta na siya. Natagpuan, buti na lang at may inspirasyon, parang sa isang lugar ko na ito nakita. Nang makita ako, naghalungkat at sa wakas ay natagpuan niya nga. Ginoo, tingnan niyo, ang modelong ito ng Alpha ay may diskwento na mahigit 30,000. Ang mahalagang bahagi ay dapat pinakamahusay, magkano? Sige, Ginoo. Kalkulahin ko na po ito para sa inyo, sabi ng dalaga habang kukunin ang mga papel at sumandal sa hood ng kalapit na sasakyan upang magkalkula. Sa kanyang itsura ay medyo walang muwang, hindi naman tayo niyaya sa loob, biro mong tanong. Kahit gusto mong bumili ng sasakyan at direktang i-drive ito pagkatapos ng proseso, matataas na ang araw ngayon. Kung patuloy na arawan ng anak mo, baka ma-heat stroke siya, pasensya na Ginoo. Pasensya na, si Lizzie ay humihingi ng tawad habang sinisisi sa sarili na tanga siya. Kahit hindi bumili ng sasakyan ng kliyente, napakahalagang dalhin sila sa loob upang maupo. Paano niya ito nakalimutan, sa sandaling iyon ay lalo pa siyang nagpasya sa kanyang sarili. Kahit hindi ka bumili ng sasakyan, dapat kong ibigay ang lahat ng aking sigasig upang mapagsilbihan ka. Wala yan, Yumu, pumasok na lang tayo sa loob, mainit sa labas. Hinawakan mo ang kamay ni Yumu at naglakad papasok sa Apatla shop. Ang mga dating empleyado roon ay saka lamang nag-ayos ng kanilang pag-ugali. Nagkunwari silang masiglang bumati at sumunod ka kay Lizzie patungo sa isang pribadong kwarto. Ipininid ang pinto, sinimulan niyang punan ang presyo listahan, Ginoo, ayon sa inyong kahilingan. Ang napiling ninyong Alpha ay nangangailangan ng 750,000, ito po ang presyo listahan. Sinimulan mong suriin, ang nasa tabi mong si Yumu ay inilapit din ang kanyang maliit na ulo. Ngunit bukod sa mga numero, wala siyang maintindihan, at di nagtagal ay ibinaba mo ang presyo listahan. Sanay na si Lizzie sa ganitong sitwasyon, karaniwan ay magtatawad pa ang mga kliyente. Bago magdesisyon kung bibili o hindi, ngunit nagmamadali ka at sa tingin mo ay makatuwiran ang presyo. Kaya't diretsyo mong inilabas ang bank card, ay swipe mo na. Nang magbabayad ka na, ang ilang dating empleyado sa labas ng pribadong kwarto ay hindi napigilan. Nagkaroon ng ingay at kasunod noon, bago pa man makareaksi si Lizzie. Isang babaeng mga 30 anyos ang pumasok na naka-heels, sa puwersang itinulak ang pinto. Ang pangalan niya ay Maxiaolong, para makuha ang transaksyon ay todo bigay siya. Hindi alintana kung mapilayan ng paa, mahal kong Ginoo, bagong empleyado pa lang si Lizzie. Maraming diskwento ang hindi niya alam, hayaan niyong kalkulahin ko ulit, okay lang ba? Sigurado po kayo. Kahit hindi bumaba ang presyo, tiyak na makakakuha pa ako ng dagdag na libreng regalo para sa inyo. Sabay, sinubukan ni Maxiaolong na paalisin si Lizzie sa kanyang upuan, sa harap mo ay laging nakangiti at masaya. Ngunit pagtingin kay Lizzie ay may pagbabanta sa kanyang mga mata, napakawalang hiya ng babaeng ito, namumugto ang noo ni Lizzie. Ang kamay na may hawak ng ballpen ay nagsimulang kumaluskos bago ito. Nakuhaan na siya ng isang transaksyon dati, kaya't buong sipag niyang ipinagtanggol ito upang hindi makuha ng mga dating empleyado. Siyempre, nawala rin ang transaksyon, kaya naman siya bilang isang bagong empleyado ay laging tinatamaan, ngayon ay may na namang nagnakaw ng transaksyon, sobra na ito. Ngunit kung hindi siya papayag, baka lalo siyang targetin sa pag-iisip na ito. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding pag-aalinlangan, sino ka ba? Walang galang mong tanong. Si Maxiaolong na maghahatak na sana kay Lizzie ay bigla natigilan nang marinig ito. Ang kanyang ekspresyon ay naging awkward, Ginoo, mas mataas ang aking kapangyarihan kaysa kay Lizzie. Mas malaki ang diskwento, hindi na kailangan, pakisara na lang ang pinto kapag lumabas. Hindi naman kayo, mahinang bulong niya, napakawalang galang. Hindi man lang kumatok na mula ang mukha ni Maxiaolong. Nagmamadali siyang makuha ang transaksyon. Saan pa siya makakatok nang sisihin niya ang lahat kay Lizzie? Narinig niya ang sinabi mo, iswipe mo na, at libre pang 3 taon na maintenance. Ang 3 ito ay ikaw ang bahala, kung hindi, magsasampa ako ng reklamo. Si Lizzie ay napuno ng pasasalamat. Alam niyang tinutulungan mo siya, ang linyang magsasampa ako ng reklamo ay nagpatahimik kay Maxiaolong. Hindi niya maintindihan kung bakit may taong ayaw sa diskwento. Si Lizzie na lang ang natitira. Mahirap siyang galawin. Ang swerte naman niya. Naiinggit at nagsiselos siya. At kung bakit mo gustong tulungan si Lizzie ay dahil sa kanya. Nakikita mo ang sarili mo. Pagdating mo sa mundong ito, lumaki ka sa ampunan. Ang high school at kolehiyo ay bunga ng iyong sariling pagsisikap sa pamamagitan ng pagtatrabaho para kumita ng pangtuition. Noong nagtatrabaho ka, may mga nakatatanda ring nanggugulo sa iyo sa iba't ibang dahilan. Ginagawan ka ng paraan para mahirapan. At dahil dito, nang makita mong may ginaganyan si Lizzie, natitirahin siya, hindi ka nasiyahan. May nagmamadali ba? Ginoo, salamat po. Taos pusong pasasalamat ni Lizzie.
Ang ama ni Lizzie ay may malubhang sakit sa kama. Ang lahat ng gastusin sa bahay ay nasa kanya na, kaya wala siyang panahon para maawa sa sarili. O magreklamo dahil kailangan niyang kumita ng pera. Sa pamamagitan lang ng pera, masusuportahan ang kanyang pamilya. Kaya kahit hindi siya patas na tratuhin, kahit siya'y itinulak sa gilid, hindi siya magsasalita, titiisin na lang niya. Ngayon, tinulungan mo siya. Ito'y walang alinlangan na nagpapainit sa kanyang puso. Sa pasasalamat ni Lizzie, umiti ka lang ng bahagya. Bumangon ka kasama ang iyong anak na babae. Pumirma muna tayo ng kontrata. Mag-swipe ng card. Kunin ang susi. Sunod-sunod na ginawa. Wala pang 20 minuto ang lahat. Kaya't ang driver ng taxi na naghatid sa iyo ay hindi pa umaalis. Nakita niyang nag-install ka ng child safety seat sa likod at nakita rin niyang isinakay mo ang iyong anak sa kotse. Bumili na agad. Ang simple lang ng buhay ng mayayaman. Isang labas lang, gumastos na ng 1 milyon. Kiritihe. Ang hirap talaga ng pagpili ng ipapanganak na pamilya. Umiling ang driver ng taxi at saka nagmaneho palayo. Sa kabilang banda, inayos mo si Yumo at pumasok sa driver's seat. Kapansin-pansin, ang Apatla shop na ito ay isang accredited na tindahan na maaaring mag-issue ng temporary plate number. Ito ay nakatipid sa iyo ng isa pang biyahe. Sa Traffic Enforcement Office, wala pang 5 minuto, naging madali para sa iyo na dalhin si Yumo sa pamimili ng damit. Sa pagsasalita ng pamimili ng damit, ang gusto bilhin ng munting ito ay Hanfu dahil sa susunod na Lunes. Ang kindergarten ni Yumo ay magdaraos ng temang pagtatanghal ng kultura ng Hanfu. Kaya't ang pagsusuot ng Hanfu ay napakahalaga. Hindi alam kung ano ang iisipin ng ibang mga magulang, ngunit sang-ayon ka sa ganitong aktibidad. Dahil sa pagpapalaganap ng kultura ng Hanfu, maaari ring malaman ng mga bata ang kabihas ng Chino. At sa gayon, sa puso ng mga bata, ay maitatanim ang buto ng pagmamalaki sa China. Tatay, saan tayo pupunta para bumili ng damit? Mula sa likod, si Yumo na nakaupo sa child safety seat ay nagtanong ng may pagtataka. Noong una, ayaw talaga niyang umupo sa likod dahil gusto niyang maupo sa harap para samahan si tatay. Ngunit sa dahilang pangkaligtasan, inilagay mo siya sa likod. Buti na lang si Yumo ay masunurin at matalino, hindi umiyak. Sa halip, hindi siya mapakali at bumaba mula sa child safety seat, sumandal sa gitna, at paminsan-minsan ay nakikipag-usap sa iyo. Saan ba karaniwang dinadala ni Mommy si Yumo para bumili ng damit? Si Mommy at si Kinyaw ay dinadala si Yumo sa pamamalengke. Pero ayaw ni Yumo pumunta. Bakit? Nagtataka kang tanong. Baka napapagod ang anak. Dahil kapag lumalabas si Mommy, kailangan niyang magsuot ng coat, magmask at magsombrero. Nakakapagod mag-shopping. Naawa siya kay Mommy. Pagdinig mo, bigla kang naliwanagan. Nakita mo na rin si Lin Qingzu na ginagawa ang mga bagay na ito. Tila ganoon, kahit na maganda at makinang ang panlabas ni Lin Qing, marami rin siyang problemang kinakaharap. Ngunit sa susunod, si tatay na ang magdadala kay Yumo para bumili ng damit, hindi na kailangang lumabas ni Mommy. Masayang sabi ng munting si Yumo. Kung maririnig ito ni Lin Qingzu, malamang ay sobra siyang maantig. Tama si Yumo. Sa susunod, si tatay na ang magdadala sa iyo para bumili ng damit. Umupo ka ng maayos, malapit na tayong dumating. Opo. Sumunod si Yumo at umupo muli sa child safety seat at tinapik pa ang seatbelt para ipakitang handa na siya. Makalipas ang ilang sandali, pinaandar mo ang kotse at dinala ang iyong anak sa isang economic zone sa kanlurang bahagi ng Modu City. Pagkatapos ng ilang liko, nakarating kayo sa isang lugar na may mga bungalow sa likod ng isang high-end office building. Ilan lamang ang nakakaalam na mayroon pang ganitong mga bungalow dito. At kung makita ito, malamang ay lilipulin sila dahil sa ganitong mamahaling lugar, ang mga bungalow na hindi pa naalis. At nananatili pa ay may dahilan iyon. Maaaring ang nasa likod ng bahay ay may kapit. O kaya naman ay may makapangyarihang tao na nakatira doon. Si Yumo ay nagtataka ring tumingin-tingin dahil siya ay ipinanganak at lumaki sa Modu. At para sa kanya, bihira siyang makakita ng ganitong mga bungalow. Maging sa isip ng munting bata, ini-imagine na niya. Kung may nakatira kayang matandang babae roon. Tatay, saan ba ito? Sabi ni Fang Hua. Maganda ang mga damit dito. Ang suot ko ngayon ay binili ko rito. Tila naintindihan naman ni Yumo ang sinabi mo at tumango. Sabay, hindi niya nakalimutang hawakan ang damit mo para maramdaman. Talaga, ang sarap ng pakiramdam. Pagdating sa pintuan, kumatok ka at agad itong bumukas. Ipinakita nito ang kakaibang itsura sa loob. Kung ang labas ng bahay ay mababa at simple, ang loob naman ay elegante at puno ng lalim. Ang bango ng lumang kahoy na lumutang sa silid ay may halagang ₱100. Binibining Lin, magandang araw po. Pagpasok mo, sa tabi ng pinto ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng puting cheongsam. Maganda ang kanyang mukha, sa ilalim ng ilaw ay kayang pumatay ng maraming kapwa babae, ngunit hindi ka naapektuhan. Sa isip mo ay biglang pumasok ang linyang, hindi kasing ganda ni Lin Qingzu. Hehe, magandang araw din po sa'yo.
Pumunta ako rito para magpatahi ng ilang hanfu para sa aking anak. Sabi mo, pinigilan ang mga iniisip tungkol kay Lin Qingzhu. Sige po, Ginoong Lin, dito po kayo. Ang babaeng nakatsiyong Sam ay gumalaw ng may pagkaelegante. Inakay ka papasok hanggang sa makarating kayo sa isang sala. Ginoong Lin mangyaring punan ang form na ito. Pasensya na sa abala. Okay lang, naintindihan ko Ngumiti ka, kinuha ang form at panulat at sinimulang punan ito. Nakakatawa. Ang ugali ng may-ari ng Fanghua ay talagang kakaiba, gusto niya ng pagkakapantay-pantay. Kahit sino, kahit anong pagkatao, pagdating dito ay kailangang punan ang form at magparehistro. Walang eksepsyon, kahit na ikaw ang may-ari ng Fanghua o ang investor na si Lindong. Kaya naman, tuwing pumunta ka rito, habang sumusulat ng form ay laging may sinasambit na mura. Ang tindahan na nagbibigay ng iba't ibang damit batay sa panlasa at interes ng customer ay tinatawag na boutique store. Dahil sa kakaibang estilo at hindi pangkaraniwang disenyo, ito ay pinipili at sinusuportahan ng maraming celebrity at mga kilalang tao. Ang Fanghua ay isa sa mga nangunguna sa industriya ng boutique store. Mula sa pagiging walang pangalan hanggang ngayon, na halos maging pinuno ng industriya, ang Fanghua ay umabot lamang ng 3 taon. Ito ay tunay na isang himala. Ngunit mas tamang sabihin na ang may-ari ng Fanghua ay hindi siya ang lumikha ng himala, kundi ikaw ang nagbigay daan dito. Ang pangalan ng may-ari ng Fanghua ay Wang Shuai, siya ay iyong kaklase noong kolehiyo. Ang kanyang pamilya ay ilang henerasyon nang nasa negosyo ng damit. Nagpupumilit, noong kolehiyo, gustong pumasok ni Wang Shuai sa negosyo ng boutique store. Ngunit walang puhunan, ikaw ang namuhunan sa kanya kaya niya napaunlad ang Fanghua. Pinalaki at pinalakas, nagtulungan kayo at sumikat. Hanggang ngayon, ang mga celebrity ay nagsisikap na makakuha ng damit mula sa Fanghua. Kahit ang ilang tanyag na artista sa screen, ang kanilang mga suot ay nirentahan pa mula sa Fanghua. Matapos punan ng form, iniabot mo ito. Pagkatapos, ang babaeng nakatsiyong Sam ay inakay kayong dalawa papasok sa mas malalim na bahagi. Nang makita ito, isang babaeng naghihintay sa sala ay hindi napigilan ang sama ng loob. Bakit? Mas maaga ako sa kanya, paano siya nauna akong pumasok? Ang babae ay isang medyo kilalang artista, dahil sa kanyang pagsisikap mula sa simula. Ang halaga ng pagrenta ng isang damit ay medyo mataas, ngunit para sa gabi. Upang makita ang gulat sa mga mata ng iba, kinalmot niya ang kanyang ngipin at tiniis. Pero may pumutol sa pila niya. Ito ang labis na ikinagalit niya. Sa kanyang paningin ay gwapo ka, ngunit hindi kanya nakilala bilang isang artista. Dahil hindi pa siya nakakita sa iyo, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na magtanong. At ang kanyang sinabi ay nakatawag ng pansin ng isang empleyado. Miss Zhao, si Ginoong Lin ay aming pangunahing ng Fanghua, may karapatan sa lahat ng prioridad. Pasensya na ni. Ang salitang pasensya na mula sa empleyado ay may kakaibang katigasan. Bigla siyang nagtanong, pangunahing ilan ang pangunahing dito? Sa kanyang palagay, ang Fanghua ay tanyag sa mga kilalang tao sa loob at labas ng bansa. Kaya dapat maraming pangunahing Ngunit hindi niya inaasahan na ang sagot ng empleyado ay bigla siyang pinangilabot, isa lamang po Pagkasabi nito, ang empleyadong nakatsiyong Sam ay bumalik sa kanyang pwesto. Naiwan si Zhao Wenmin na nakatulala sa upuan. Isa lamang. Isa lang? Kung gayon, sino siya? Sa kanyang pagtataka, isang pagnanais na makipagkaibigan ay sumibol sa kanyang puso, ngunit sa pag-iisip ay napigilan niya ito. Ang isang prinsipe na tulad niya. Paano niya ako mapapansin? Dumating ka at si Lin Qingzhu sa isang malawak na silid. Kaunti ang damit sa loob, ngunit ang mga sumusunod sa entertainment ay maaaring makilala. Na marami sa mga damit ay isinuot na ng mga celebrity. Noon pala ay nirentahan lang nila ito. Ito ay talagang nakakabaliw. Binibini, dito po kayo. Susukatan po namin kayo, ate. Tawagin niyo na lang akong Yumo. Tahimik na sabi ni Yumo, ngunit nagtataka siya kung bakit siya tinatawag na ate ng babae. Hindi sumagot ang ilang mahuhusay na dalaga kay Yumo, ngumiti lamang sila. Iyon ba ang palayaw ng anak ng espesyal na panauhin, Yilin? Binibini, ang serbisyo ay gagamitin namin. Ang layang siya nasutla, okay lang ba? Walang problema. Gawin lamang ninyo para sa amin, kailangan sa Lunes. Sige, Yilin. Makatitiyak kayo. Magalang na sumang-ayon ang ilang dalaga. Kung ito'y makita ng mga regular na customer ng Fanghua, walang alinlangan na sila'y mabigla. Sa loob at labas ng bansa, may ilang kilalang tao na may kakayahan na mag-order ng isang damit sa Fanghua, ngunit kailangan nilang pumila, 2 buwan ay maikli pa. Kahit na ang mga order ng Fanghua ngayon ay naka-schedule hanggang 8 taon, ngunit ang order ninyo ay matatapos sa loob ng wala pang 2 araw. Dahil dito, ang mga plano ngayon ay talagang puno na. Masaya rin si Yumo, hindi dahil gusto niyang maglaro o kumain. At ayaw nang umuwi, kundi dahil kasama niya si tatay, kahit anong gawin ay masaya. Samantala, natapos na rin ni Lin Qingzhu ang kanyang buong umagang pag-shoot.
May ilang eksena na kailangang kunan ng 1-0 beses, mataas ang intensity ng trabaho, buti na lang sa pahinga. Ay nakikinig siya sa iyong mga kanta para mag-relax, kaya nakakayanan niya. At paminsan-minsan, binubuksan niya ang kanyang telepono para tingnan ang WeChat kung may mensahe ba ang mag-ama. Ang pinakabagong mensahe ay isang voice message mula kay Yumo, si tatay ay nagmamaneho, hindi pwedeng tumingin sa telepono. Nang sabihan siyang pwedeng kumain ng tanghalian at magpahinga, hindi na nagtagal si Lin Kingzhu. Diretso siyang umuwi sa hotel. Alam ni Kinyaw na si Lin Kingzhu ay sabik na. Tawagan ng kanyang anak, kaya hindi na siya nagtanong, sa halip ay tumulong siya sa paghahanda ng tanghalian. Pagbalik sa hotel, tumawag si Lin Kingzhu ng isang video call. Nang sumagot, lumitaw ang isang maliit na tao na may cute na ulo. "Mommy, Yumo, na-miss mo ba si Mommy?" "Na-miss kita." Nang marinig ang matamis na boses ng kanyang anak, ang pagod ni Lin Kingzhu ay maraming nawala. "Dad, isasama ko si Yumo kumain." "Kumain na ba si Mommy?" "Yumo, itaas mo ang telepono." Para makita ni Mommy. Nang itaas ni Yumo ang telepono, nakita ni Lin Kingzhu sa tabi. Ang inumin sa tasa, Cucumber Hotel. Doon na may minimum na 88 ang konsumo. Biglang naguluhan ang isip ni Lin Kingzhu, "Lindong, hindi tama yan. Kahit mahal mo ang anak mo, hindi mo kailangang magpanggap na mayaman at dalhin siya sa napakamahal na lugar. Bagamat natutuwa ako na mahal mo si Yumo. Ayoko ring magwaldas ka ng pera. Yumo, kumuha ka ba ng pagkain?" Ang tray ay may isang ice cream. Ang mga pamilyar sa mga sikat na pagkain ng Cucumber Hotel ay makikilala agad. Na ang ice cream na hawak mo ay hindi ordinaryong ice cream, kundi ang tinatawag na molecular ice cream na kahit maraming kainin, ay hindi sasakit ang tiyan. Maraming lugar ang kayang gumawa ng molecular ice cream. Ngunit ang pinakasikat ay ang Cucumber Hotel, ang presyo ay nagsisimula sa 5 digit. "Tatay, si Mommy yan." Ipinagpag ni Yumo ang telepono. Si Lin Kingzhu sa kabilang linya. "Ay nakita rin ang iyong mukha. Kahit ilang beses pa lang kayo nagkita sa bawat pagkikita." Ay hindi maiwasan ni Lin Kingzhu na mapabulalas na sobrang pagod. Kung hindi dahil sa espesyal mong katayuan, gusto ka ni Lin Kingzhu na tulungan. Na mag-debut. "Lindong, oh, nandito ako." Sumagot ka. Si Yumo naman ay nagbibiro, ang boses ni tatay ay sobrang kumpiyansa. "Gusto ba yan ni Mommy?" "Tatay, maganda ba ang makeup ni Mommy ngayon?" "Malikot na anak." Malambing mong sinaway. Si Lin Kingzhu naman ay namula ang kanyang mukha. Hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya bumahing siya para itago. "Atsing!" Ang tunog ng bahing ay narinig sa telepono. Nang marinig ito ni Yumo, agad siyang nag-alala, hinawakan ang telepono at mabilis na nagtanong. "Mommy, may sipon ka ba?" "Mommy, mag-ingat ka dyan." Nang marinig ang mga alalahaning salita ng kanyang anak, ang puso ni Lin Kingzhu ay uminit, talagang mainit ang anak na babae. "Salamat, Yumo, okay lang si Mommy." Ganoon man, ngunit hindi napigilan ni Lin Kingzhu ang muling pagbahing ng 2 beses. "Atsing, ang cute, sa tingin ko may sipon ka, sa tag-araw nagkakasipon." "Dahil ba sa aircon?" Dahil si Lin Kingzhu ay ina ni Yumo, nag-alala ka rin at nagtanong. At nang tanungin siya ng ama ng kanyang anak, ang damdamin ni Lin Kingzhu ay naging kakaiba at may pumasok pa sa kanyang isipan. Kung sana isang pamilya tayo, parang may konting sipon, walang malaking problema. Magpahinga lang ako saglit, gagaling din nag-uusap ang mag-ina, ang bata at ina ay walang hindi na pag-uusapan. Patuloy pang sinabi ang tungkol sa pagbili ng damit sa Fanghua. "Lindong, makinig ka pa. Magkano ang ginastos ni Yumo sa damit? Sabihin mo, babayaran kita. Hindi na, huwag kang masyadong magalang. Napatawa ka na lang. Tulad ng sinabi mo, ikaw ang ama ni Yumo. Ang tatay na bumili ng damit para sa anak na babae, hindi naman malaking bagay. Sige na. Sa susunod, bibili ako ng damit para sa'yo." Wala nang magawa si Lin Kingzhu. "Mabuti, ako'y makakabili ng damit mula sa isang malaking bituin. Ito ay isang karangalan." Narinig mo at nagbiro. "Yenan, akala ko hindi ka marunong magpatawa." Nagbiro si Lin Kingzhu. Medyo lumapit ang relasyon ng dalawa. Samantala, isang nasa katanghaliang lalaki na nakasuot ng maayos na suit ang lumapit sa iyo at bahagyang yumuko. Matapos kumpirmahing ikaw iyon, agad siyang nagsalita ng may paggalang, "Ina Lin, magandang araw po. Ako ang manager ngayong araw na nakaduty. Ikinagagalak kong maglingkod sa inyo. Magandang araw. May kailangan ka ba?" Tumango ka. "Wala naman, Lin dahil kayo ay ng hotel na ito." Nang malaman na dumating kayo, ipinag-utos ng headquarters na siguraduhing serbisyuhan kayo ng maayos. "Mabuti naman. Nagdala lang ako ng anak ko para kumain ng ice cream." "Ayos yan. Lin, kung may kailangan kayo, tawagin lang niyo ako. Nandoon lang ako, makikita ko kapag kumaway kayo." "Sige, salamat sa pagod." Hindi po. Hindi talaga matanggap ng manager na pasalamatan siya sa pagod. Agad siyang umatras ng may paggalang.
Samantala, napabuntong hininga siya sa isip, ang galing ng mga mayaman at may kapangyarihan. Bilang isang manager ng Crown Hotel, araw-araw ay nakakakilala siya ng maraming tinatawag na matataas na tao. Mga bituin at iba pa, mas marami siyang nakikilala. Kaya isang tingin lang ay nakilala niya. Ang kausap mo, o mas tiyak, ang nakikipag-usap kay Yumo sa telepono, si Lin Qingzhu. Sino ba si Lin Qingzhu? Isang sikat na aktres, top star. At si Lindong ay nakakapag-video chat sa kanya. Teka, ang manager na hindi alam ang inyong relasyon ni Lin Qingzhu. Biglang naalala, ang batang babae kanina ay may pagkakahawig kay Lindong at Lin Qingzhu. Baka, sa pag-isip nito, mabilis na inayos ng manager ang sarili at hindi na nag-isip ng kahit ano pa. Alam niya na sa publiko, si Lin Qingzhu ay single pa, wala pang boyfriend. Ngayon, ang batang kumakain ng ice cream ay posibleng anak ng malaking bituin at ni Lindong. Kung ilalabas ang balitang ito, tiyak na sobrang nakakagulat, pero hindi siya maglakas loob, talagang hindi. Kahit sa ibang tao ay hindi niya maisipang sabihin ito dahil napaka-espesyal ng pagkatao ni Lindong. Ang Crown Hotel ay, sa mga mataas na okasyon, ang ilang kilalang tao ay kailangang pumila ng 2 buwan para mag-book ng banquet hall dito. Ang mga ordinaryong tao ay wala ring karapatang mag-book at sikat ito sa serbisyo sa mayayaman at makapangyarihan. Ang pera lang ay hindi sapat para sa Crown Hotel. Dati may isang boss na gustong mag-imbita ng mga bisita sa Crown Hotel sa Shanghai para sa kanyang anak na babae. Isang marangyang kasal. Pumila siya ng 3 buwan, gumastos ng milyon para kumonekta. Hindi pa rin nakuha ang venue dahil wala siyang koneksyon. At ikaw, pumunta ka lang sa Crown Hotel para dalhin ang anak mo sa ice cream at nakatanggap ka ng atensyon mula sa Crown Hotel. Sa likod ng Crown Group dahil ikaw ay nagmamay-ari ng 14% shares ng grupo. Sa teorya, may boses ka sa Crown Group. Pero hindi mo ito ginamit dahil ayaw mo ng gulo, kaya taon-taon ay dividend lang ang kinukuha mo. Gayunpaman, kapag pumunta ka sa Crown Hotel para gumastos, makakatanggap ka pa rin ng espesyal na atensyon mula sa headquarters. Alam mo ang lahat pero wala kang pakialam. Ngunit si Lin Qingzhu na nasa video call ay natigilan. Hindi siya isang babaeng maganda lang at walang utak. Isang hindi sikat na artista, kundi isang matalinong babae. Matapos ang paggalang ng manager ng Crown Hotel. Sa'yo, napagtanto niya na hindi simple ang iyong pagkatao. Alam niyang malinaw. Hindi lang ordinaryong tao, kahit siya pumunta sa Crown Hotel, hindi tiyak na makakakuha ng ganoong pagtrato. Kaya, ang pagkatao ni Lindong isang buzing sa utak ni Lin Qingzhu, parang nag-short circuit. Hindi mahulaan, talagang hindi maintindihan. Lindong, bakit ka pinapahalagahan ng Crown Group? Hindi napigilan ni Lin Qingzhu, sinabi ang pag-aalinlangan sa puso. Ito eh. Kilala mo ang chairman nila. Wala kang ugali na magsinungaling. Karaniwan, kapag may nagtanong sa'yo, sasagot ka ng totoo. At talagang wala kang intensyon na magpanggap. Iyon ay dahil hindi mo itinuturing na ito ay isang bagay na maaaring magyabang at kilala mo lang ang chairman. Lindong, napansin ko na lalo kitang hindi maintindihan. Si Lin Qingzhu, sa pamamagitan ng screen ng cellphone, ay nag-roll ng mata sa'yo. Sa isang sandali, puno ng alindog, ang anino ay tila umaakit ng kaluluwa. Mahaba pa ang panahon. Maaari mong tingnan ng dahan-dahan, huwag magmadali. Sige, Jiao, hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Magpapahinga muna ako, may shooting pa ako mamaya. Yumo, paalam. Mama, ibababa ko na ang telepono. Mama, mag-ingat sa pahinga. Si Yumo ay may pagkaunawa na nagpaalala. Si Je, sa pagbaba ng tawag, ang pag-aalala sa mukha ni Yumo ay tumagal bago mawala. Mula pagkabata siya ay laging kasama ang kanyang ina. Siya ay labis na nagmamalasakit sa kanyang ina. Kahit na ang kanyang paboritong ice cream ay nasa harap niya, ngayon ay nawalan ito ng lasa. Nakita mo ito at nakaramdam ng awa, pakiramdam mo dapat kang gumawa ng isang bagay. Yumo, si tatay ay magpapahanap ng tao para kay mama. Magpapadala ng gamot sa sipon, inumin mo at gagaling. Huwag ka nang mag-alala. Nang sabihin ito, ang mga mata ni Yumo ay biglang lumiwanag at masayang tumango. Sige, tatawag ako mamaya para ipaalam sa kanya. Kumain ka muna, pagkatapos ay uwi na tayo. Salamat tatay. Huwag kang mag-alala. Habang kumakain ng ice cream ang anak na babae, samantalahin ang oras. Kumuha ka ng cellphone at nag-dial ng numero. Ang screen ay nagpapakita ng lokasyon na Hangcheng. Para hindi na mag-alala ang anak. Talagang ginamit mo ang iyong puso upang maghanap ng tao para tumulong. Pagkatapos ng 3 ring, sumagot ang tawag. Mula sa kabilang linya, narinig ang masiglang boses. Lingkuya, bakit ka nagkaroon ng oras para tawagan ako? Isang kaibigan ko. Isang kaibigan. May sipon, ngunit may trabaho at hindi maaaring maantala. Tulungan mo akong kumuha ng isang espesyal na gamot sa sipon. Iyon lang, nagtatakang tanong ng kausap. Iyon lang, kaya mo yan. Maging kumpiyansa, kaya mo. Ito ay wala talaga. Sa iyong posisyon sa aming Ocean Technology,
hindi lang isang gamot sa sipon ang maaari mong makuha. Kahit ang mas mahal na gamot ay hindi problema. Sige, may gagawin pa ako dito. Kapag may oras, puntahan kita sa Hangcheng para sa pagkain. Walang problema, Lingkuya. Pero anong bagay ba ito na napaka-urgente? Achoo! Nang tanungin niya. Si Yumo sa harap mo ay bumahing ng malakas. Hindi sinasadya, ang iyong daliri ay napindot din sa ang pulang buton ng pagbaba ng tawag. Kaya nang marinig ang kanyang tanong, biglang naputol ang tawag. Sa Hangcheng, sa isang opisina sa loob ng isang matangkad na asul na gusali na umaabot sa ulap. Isang gwapong lalaki ang kumuha ng upuan at ibinato, ngunit buti na lang hindi mo narinig. At ang lalaki, pagkatapos magpakita ng isang nakakatuwang ngiti, ay hindi nag-atubili. Direktang tumawag, handang tulungan ang kanyang mahal na lingkuya na kumuha ng espesyal na gamot sa sipon. Nang tumawag siya, ang kanyang personal na sekretarya ay nagulat sa kanya. Boss, tungkol sa espesyal na gamot sa sipon. Kanina, may isang ahente na pumunta sa punong tanggapan, gustong humingi ng isang dosis ng espesyal na gamot sa sipon. Tinanggihan. Hindi pa, ang aplikasyon ay nakabinbin. Ngunit ang artista ay isang sikat na bituin, kailangan niyong magpasya. Huwag mo nang ipadala sa akin. I reject, itanggi. Kung hindi ako nagkakamali. Isa na lang ang natitirang espesyal na gamot sa sipon, di ba? Boss, maganda ang inyong memorya. Ipadala ang gamot na iyon sa punong tanggapan. Gagamitin ko. Naiintindihan. Si Kinyaw na naghihintay sa reception area ng Ocean Technology Headquarters ay nakatanggap ng abiso. Hindi ba? Bakit tinanggihan ang aking aplikasyon? Kaya kong magbayad. Pakiapela muli para sa akin. Pasensya na, Ginangkin, ito ay kagustuhan ng boss. Kung muli ko kayong tulungang mag-apela, maaaring mairita siya. Sige na. Ang magandang mukha ni Kinyaw ay puno ng pagkabalisa. Pagkatapos niyang ihatid ang pagkain kay Lin Kingzhu, natuklasan niya na siya ay may malubhang sipon at antok na antok. Ang mahalaga ay may serye ng shooting sa hapon na naghihintay sa kanya. Kung normal na araw, kung hindi maganda ang pakiramdam. Itatabi na lang ang trabaho, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi pwedeng. Kahit ang kumpanya o ang brand ay may mahigpit na kahilingan kay Lin Kingzhu, kahit na sabihin niya na may sakit siya. Ang natanggap ay pangungutya at panlalait na siya ay nagpapakaprima. Sa kawalan ng pag-asa. Si Kinyaw ay napilitang pumunta sa Hangcheng sa Ocean Technology Company, umaasang makabili ng isang dosis ng espesyal na gamot sa sipon. Upang matulungan si Lin Kingzhu na malampasan ang pagsubok. Hindi inaasahan, tinanggihan ng boss ng Ocean Technology. Si Kinyaw ay parehong nag-aalala at walang magawa, ngunit wala siyang choice kundi bumalik kaagad kay Lin Kingzhu. Bumalik sa oras na ibinaba mo ang tawag. Si Yumo, nang malaman na bumili ka ng gamot para kay mama, ay bumuti ang kanyang kalooban. Kaya ang bilis ng pagkain ng ice cream ay bumilis. Hindi nagtagal. Naubos na ang isang serving ng ice cream. Masarap ba? Mabilis mong tanong. Masarap, lumaki na ang tiyan. Si Yumo ay pinalo ang kanyang maliit na tiyan na parang seryoso. Sobrang nasiyahan. Kung gusto mo, tuwing weekend dadalhin ka ni tatay dito para kumain. Salamat tatay, sabi niya. Dahil ang manager ay laging nakabantay. Sa mga pangyayari rito, kaya nang makita niya ang iyong ginawa, mabilis siyang tumakbo palapit. Ginoong Lin, mayroon po ba kayong kailangan? Bumangon ka. At itinuro mo ang nasa mesa na sinasabing 1 linggo. Dalhan mo ako araw-araw ng isang serving ng molecular ice cream. Mas mabuti kung sariwa. At iba-iba ang lasa. Nang marinig ito ng manager, agad siyang tumapat sa dibdib at tiniyak. Sir Lin, huwag po kayong mag-alala. Ipapaalam ko sa punong chef na araw-araw ay magdadala. Siya ng kagamitan sa inyong tirahan para gawin yon. Sa ganoong paraan, masisiguro ang pagkasariwa. Mabuti yon. Salamat sa inyo. Walang anuman. Pribilehiyo ko po na makatulong kay Sir Lin, pupunasan ko po ang inyong sapatos. Bago kayo payagan na makapasok, dinala mo si Yumo pauwi. Nitong umaga, bumili pa lang kayo ng kotse. At mga damit, kahit hindi gaanong naglakad, nang makauwi ay nakaramdam ka pa rin. Nang kaunting pagod, ang mag-ina ay sumandal sa sofa ng sala at nagpahinga ng ilang sandali. Nang handa ka nang tingnan kung gutom na ang anak mo upang magluto para sa kanya. Saka mo natuklasan na si Yumo ay nakatulog na. Ang maliit na bata ay nakapatong sa iyong hita. Nakapikit ang mga mata, pantay ang paghinga, at ang mahahabang pilik mata ay paminsan-minsang kumikibot, tunay na kaibig-ibig, upang hindi magising ang anak. Hindi ka gumalaw. Ito ay para sa kompetisyon sa isang papel sa pelikula. Siyempre, hindi ito ang sinabi niya sa iyo. Kundi nalaman mo ito mula sa ibang paraan. Kaya nagplano kang tulungan siya dahil siya na ngayon ang ina ng iyong anak. At alam mo rin na sa sandaling makuha niya ang kantang ito, ang paunahing papel sa pelikulang iyon ay tiyak na sa kanya. Walang satsat, sabay nating pakinggan.
Tanging maghintay na may tumupad. Hindi kasalanan na ang marka ng halik ay hindi pa naging kalyo. Yumakap sa hibernation, hindi naging immortal. Ang bulaklak sa tabi ng unan, hindi pinapansin ang isang pag-ibig, walang oras na protektahan ang maputing mukha. Ang pagkawala ay paikot-ikot minsan. Panahon ng alaala, kung hindi na tayo magkikita na may pulang mata. Maaari pa ba tayong mamula ang mukha? Tulad noong taon na mabilis na inukit ang magkasama magpakailanman na napakagandang ningning. Kung ang nakaraan ay nararapat pang mahalin, huwag masyadong mabilis na magpatawad. Sino ang gugustuhin ganito? Walang iniisip sa isa't isa. Dapat tayong magkautang sa isa't isa, kundi ano ang gagamitin nating alaala. 786 lahat ay na-edit, ngunit pagkatapos ay nakatulog pa rin. Noong taon ng pagkakamadali, dumaan tayo sa napakakaunting pagpupuyat. Tunay na minamahal ang iisang mukha, napakakakaiba. Napaka nakapagpapantasya, ngunit masyadong nakakainis. Noong taon ng pag-ibig, dapat ay mabilis na makinig. Dahil hindi tayo makapaglaro ng isang taon, tanging ang koneksyon ng hangin. Hindi kasalanan na ang araw na iyon ay masyadong malamig. Walang nagtalo. Ang hangin ng tagsibol ay maganda rin upang linisin ang malungkot na litrato. Hindi kasalanan ng bawat tao na makatapos ng isang pag-ibig, ito ay dugo na lumalabas ng walang pakundangan. Ito ay dugo na tumutulo. Kung hindi na tayo magkikita na may pulang mata, maaari pa ba tayong mamula ang mukha? Tulad noong taon na mabilis na bumaba, magkasama magpakailanman na napakagandang ningning. At kung ang tagumpay ay nararapat pang maging napakaganda, huwag masyadong mabilis na pumunta sa harap. Sino ang gugustuhin ganito, na hawak ng sarili ng walang kinalaman? Kalahati ng oras, 2 oras, na-edit mo na ang mga salita at nota ng kanta. Lahat ay na-edit, ngunit pagkatapos ay nakatulog pa rin. Hindi ka mapakali, hinipo mo ang noo ng anak, buti na lang hindi mainit, hindi siya may sakit. Habang nag-aalangan ka kung dapat kang gumising, biglang nagising siya. Nagmulat ng mata at umupo, biglang umiyak ang munting bata, ang hitsura ng pag-iyak. Ay talagang nakakalungkot. Yumo, anong nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ba ng masamang panaginip? Marahan mong binuhat ang anak, niyakap at hinimas-himas, sabay tanong, namimiss mo ba si nanay? Tatay, namimiss ni Yumo si nanay. Sa huli, bata pa siya. Si Yumo ay lumaki na kasama ang nanay niya. Kahit gustong-gusto niyang makasama si tatay, hindi rin siya pwedeng iwan ang nanay niya. Sa panaginip, napanaginipan niya ang nanay niya. Sa panaginip, gustong sumubsob ni Yumo sa mga bisig ng nanay, ngunit biglang nawala ang anyo ng nanay. At iyon ang nagising sa kanya sa takot. Nakita mong umiyak ang anak na namumula ang mata, nasaktan ka. Tumingin ka sa oras, hindi pa gabi, kaya iminungkahi mo. Yumo, dadalhin kita ni tatay sa Hangzhou upang hanapin si nanay. Gusto mo ba? Gusto ko. Tumango si Yumo, ngunit pagkatapos ay umiling. Tatay, malayo ba yon? Hindi malayo, hindi malayo. 2 oras na biyahe lang. Sige, gusto ni Yumo pumunta. Tara, mag-ayos tayo. Maghahanda na akong pumunta sa Hangzhou para hanapin ang nanay mo. Bahagyang sumilay ang saya sa mga mata ni Yunmo, ngunit noong nag-impact ka. Biglang napaubo ng kaunti ang bata. Napansin mo ang pag-ubo niya kaya nagtanong ka. Ano yon, tatay? Noong tumawag si nanay. Sabi niya gusto niya kumain ng braised pork rice na ginawa mo, tatay. Pwede bang magdala ka ng isa para kay nanay? Sige, walang problema. Teka lang, tatay, gagawin ko muna pagkatapos tayo umalis. Sige, salamat tatay. Makita ni nanay ang braised pork rice na ginawa mo. Tiyak na matutuwa siya. Sa oras na yon, hindi mo alam, hinawakan mo lang ang ulo ni Yunmo. At pumasok sa kusina. Buti na lang nung nagluto ka ng braised pork rice para kay Yunmo kahapon. Nag-extra ka ng semi-finished, konting luto na lang, luto na. Si Yunmo ay maayos at tahimik na. Naghihintay sa sala, inaasam ang pagkikita sa nanay. Maya-maya lumabas ka. May bitbit kang thermal container na may manipis na balot, napakahusay ng init preserbasyon. Yunmo, tara na. Sa totoo lang, sa highway papuntang Hangzhou, tinawagan mo ang taga-Maxioyun ng Ocean Technology. Mabilis siyang sumagot, parang natatakot na ma-miss ang tawag mo. Kuya Ling, nasa opisina ako. Masiglang sabi ni Maxioyun na may hawak na telepono. Kung makita ito ng mga nasasakupan niya, baka lunukin nila ang 2 itlog. Dahil sobrang laki ng kaibahan. Nakarating ako sa Hangzhou. Maghanda ka ng gamot sa sipon para sa akin. Pupunta ako dun. Ha? Kuya Ling, nakarating ka na sa Hangzhou. Bakit bigla kang dumating? Baka naman kailangan ng girlfriend mo ng gamot sa sipon. Kung hindi, bakit ka? Pupunta ng malayo para pumunta dito. Hula ni Maxioyun sa sarili niya kahit hindi ka nagsabi ng hindi. Oh, tumingin ka sa likod sa anak mong nanonood ng kartoon sa cellphone. May bahid ng kalokohan sa puso mo. Hindi mo alam kung ano magiging reaksyon ni Xiaoyun kapag nalaman niyang may anak ka na. Makalipas ang ilang minuto, nagmaneho ka papunta sa punong tanggapan ng Ocean Technology. Ang gusaling umaabot sa ulap ay agad na nakakuha ng atensyon ni Yunmo. Bilog ang bibig niya. At dilat na dilat ang mga mata.
Nang ipark mo ang sasakyan, isang binata na bata at guwapo ay mabilis na tumakbo papalapit. Simula nang malaman ni Max Xiaoyun na nasa Hangzhou ka. Handa na siya sa lahat ng oras. Bago pa man ang 10 minuto, dinala niya ang mga tao para maghintay sa baba. Kaya nang makita kang bumaba mula sa lumang sasakyan, diretsong tumakbo siya. Kuya Lin, tagal na tayo hindi nagkita. Niyakap ka sana ni Max Xiaoyun. Pero bigla niyang napansin ang isang cute na bata na nakatayo sa tabi mo. Nang mapansin niyang ang cute na batang ito, ay may pagkakahawig sa iyo, natulala siya. Sa puno ng kalituhan ay may bunga ng kalituhan. Iyan ang ekspresyon. Tiningnan mo ang pagkagulat sa mukha ni Max Xiaoyun na napakaangkop. Ipakilala ko, anak ko. Ang mahal kong anak na babae. Yun mo, tawagin mo si Tio Xiaoyun. Tio Xiaoyun. Hindi makapaniwala si Max Xiaoyun na sinukat ang taas ni Yunmu, umabot lang ito sa hita niya. Tio Xiaoyun, tinatawag ka ni Yunmu. Bakit hindi mo siya pinapansin? Nagmukmok ang bata, may kaunting inis. Nakita ito ni Max Xiaoyun. Mabilis na humingi ng tawad sa munting prinsesa. Yunmu, mabait ka. Na-shock lang ako bigla. Teka lang, sandali pa, Tio. Habang sinasabi ito, ang boss ng Ocean Technology na ito ay dumiretso sa upuan sa gilid ng kalsada, nag-isip. Samantala, ang mga nasa paligid na nakasuot ng maayos na suit at may dalang pilak puting bagay ay nagtataka. Ito ba talaga ang boss namin? Parang tambay lang. Kuya Lin, ang bilis mo namangha si Max Xiaoyun. Ikaw naman ay napangiwi sa noo at naisip sa isip, ikaw ang mabilis. May anak ka na at ang laki pa. Kuya Lin, palihim kang sumulong sa modelo. Kuya Lin, ano pakiramdam ng maging tatay? Ano pakiramdam ng magkaroon ng anak na babae? Pinag-isipan mo sandali. At sumagot, sobrang sarap. Tiningnan ang makulit at cute na si Yunmu. Sa isang saglit, naiinggit si Max Xiaoyun. Ngunit alam niya na ang pag-ibig ay hindi basta makukuha at ganoon din ang anak na babae. Lahat ay lalaki. Nag-usap ng kaunti, kinuha mo ang high-tech na maleta. Binuksan ito. At nakita ang mga gamot na espesyal sa sipon na tahimik na nasa loob. Asul na likido na dumadampi sa bote. Mukhang parehong malalim at maganda. Kuya Lin, ingat ka. Kung hindi ka nagmamadaling bumalik sa Shanghai, pwedeng puntahan mo ako. Aasikasuhin kita ng maayos. Pati na ang pamangkin ko. Sige, bumalik ka na. Tumango ka bilang pagsang-ayon. Inilabas din iyo mo ang kanyang ulo mula sa bintana at kumaway kay Lin Qingzhu. Paalam, tito. Ay, paalam. Hindi maikakaila. Nakita ng mga bodyguard sa tabi na nangilabot ang kanilang balat. Sa kotse, inayos mo ang nabigasyon. Diretso sa hotel kung nasaan si Lin Qingzhu. Si Yumo naman ay maayos na nakaupo sa upuan, mahigpit na hinahawakan ng 2 kamay. Ang maleta na may gamot para sa sipon, hindi gumagalaw, takot na baka masira ang laman. Ang panggamot para kay inay. Dumidilim na ang gabi sa loob ng hotel. Si Lin Qingzhu ay nakahiga ng antok-antok sa kama. Ang cellphone sa tabi ng unan ay nagpapatugtog ng iyong kinakantang kanta. Siguro dahil sa sobrang lala ng sipon, hindi niya napansin. Si Lin Qingzhu ay patuloy na sumasabay sa mahinang pag-awit. Tumulog ang nakakatusok na ringtone ng cellphone. Binuksan ni Lin Qingzhu ang kanyang mga mata ng pilit. Nang makita na tawag mo ito sa green bubble, pilit niyang pinataas ang kanyang diwa, umupo. Hinimas niya ang kanyang pisngi, inayos ang kanyang buhok, bago pindutin ang sagot ng may kumpiyansa. Hello, Lindong. Ano yon? Naging pilyo ba si Yumo at hindi sumunod? Tanong ni Lin Qingzhu. Sa kabilang linya, diretsyo narinig ang reklamo ni Yumo. Hindi totoo iyon. Napakasunurin ni Yumo. Maaaring patunayan ni Itay yon. Pinatingin ka ni Lin Qingzhu. Gusto niyang tulungan mo siyang magsalita. Si Yumo ay napakasunurin at matalino. Huwag kang mag-alala. Mabuti yan. Yumo, niloloko ka lang ni inay. Isang tawag lang. Ginawa nitong bumuti ang kalooban ni Lin Qingzhu. Sa kabilang linya, nang marinig mo ang kanyang boses na puno ng sipon, hindi mo maiwasang magtanong ng may pag-aalala. Ang lala ng sipon mo, okay ka lang. Matutulog ka lang, gagaling ka. Huwag kang matulog agad. Bumaba ka rito. Naghihintay kami ni Yumo sa'yo. Nagmamadali kang magsalita, takot na kung magtagal, ibababa ni Lin Qingzhu ang tawag at matutulog. Dahil halata na ang kondisyon ng katawan mo ngayon ay hindi maganda. Ha? Ano? Nagulat at nagtanong si Lin Qingzhu, akala niya ay mali ang kanyang narinig. Inay, nasa baba kami ni Itay. Lumabas ka na agad. Sinabi ni Itay na hindi siya papasok, natatakot na makita ng iba at magdulot ng problema sa iyo. Kinuha ni Yumo ang cellphone at nagpaliwanag. Kahit na, dahil sa matinding sipon, medyo nagulo ang isip ni Lin Qingzhu. Pumunta kayo sa Hengcheng. Nasa baba lang. Inay, dahan-dahan ka lang bumaba, huwag magmadali. Tama si Yumo. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Sige, bababa na ako. Ibaba ko na ang tawag. Sige. Pagbaba ng tawag, si Lin Qingzhu ay biglang nangamba.
Siyempre, may konting pagmamahal at init. Pero ang pinakamalaki ay ang pagkalito. Hindi niya inaasahan na ikaw at si Yumo ay maglalakbay ng malayo para puntahan siya sa Hengcheng. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Nagmamadaling bumaba si Lin Qingzu sa kama. Ang ingay na ginawa niya ay nakatawag ng pansin ni Qin Yao na naghihintay sa sala. Anak, bakit ka bumaba? Hindi ka ba dapat nakahiga? Bumalik ka sa kama. Hinawakan ni Qin Yao si Lin Qingzu ng malakas at sinubukang ibalik sa kama. Nagpumiglas si Lin Qingzu hanggang sa makawala. Upang hindi siya muling ihagis ng kaibigan sa kama, mabilis siyang nagpaliwanag. Yao Yao, dumating si Yumo. Nasa baba lang. Kailangan kong puntahan sila. Sila? Si Lindong? Dinala niya si Yumo. Bakit sila pumunta? Hindi ba ako may sipon? Nag-aalala sila. Sabi nila magdadala ng gamot. Naglakbay ng 200 kilometro para lang magdala ng gamot sa'yo. Ang lalim ng damdaming ito, napabulala si Qin Yao. At pagkatapos ay tinulungan niyang ayusin si Lin Qingzu. Tama si Lindong, maraming brand at insider ang nakatira sa hotel na ito. Kung makita silang magkasama ka, si Lin Qingzu at si Yumo, siguradong mapupunta sa trending kinabukasan sa ilalim ng ilang pamagat. Tiniyak na walang tao sa hallway. Matapos walang mga paparazzi, ang dalawang babae ay tahimik na lumabas ng silid. Ang itsura. Kung hindi alam, iisipin na nakikipagkita sa lihim na kasintahan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Lin Qingzu at Qin Yao sa hotel, sumunod sa iyong utos patungo sa parking lot. Habang naghahanap sila ni Yumo at ikaw sa paligid, narinig nila ang matamis na tawag ng maliit. Inay, Qin Yao, sumunod sila sa tinig. Biglang si Yumo at ikaw. Nakaupo kayo sa isang bagong Alphard. Hindi nag-isip si Lin Qingzu. Tumakbo siya palapit. Si Qin Yao na nasa likod ay medyo nagulat dahil noong huling pagkikita nila ay sumakay ka sa taksi. Paano ngayon na nagmamaneho ka ng Alphard papuntang Hengcheng? Mukhang bago lang binili. Hindi inaasahan na mayaman ka pala. Napabulala si Qin Yao at sumunod. Pagdating sa kotse, isinara mo ang bintana upang hindi makuhanan ng mga may masamang hangarin. Yumo, ibigay mo kay Itay ang maleta. Heto, Itay. Kinuha mo ang maleta. Diretso mong kinuha ang espesipikong gamot sa sipon. Hindi ko ito napansin sa cellphone kanina, ngayon ko lang nakita. Talagang hindi maganda ang kalagayan ni Lin Qingzu. Maaaring siya ay mawalan ng malay anumang oras. Ano ito? Nang makita ang asul na kristal na tubo sa iyong kamay na biglang naging isang hiringgilya, medyo naguluhan si Lin Qingzu. Habang tinatapik mo ang kristal na tubo upang ayusin, sumagot ka. Espesipikong gamot sa sipon, isang turok lang, epektibo agad. Halika, itaas mo ang iyong puwetan. Nang marinig ito, parehong namulat ng malaki ang mga mata ni Lin Qingzu at Qin Yao. Si Yumo lamang ang may simpleng ekspresyon. Lindong. Alam kong nag-aalala ka kay Qingzu, ngunit hindi pwedeng basta-basta uminom ng gamot o magturok. Agad na nagsalita si Qin Yao. Alam niya ang pagkatao ni Lin Qingzu, maganda at mabait. Kaya hindi siya nito kayang tanggihan, lalo na't naglakbay ka pa mula sa Shanghai upang siya ipuntahan. Sa oras na yon, malamang na sobrang lumambot na ang puso ni Lin Qingzu. Hindi lang puwetan. Kahit na laso ng daga ang ibigay mo, malamang ay hindi siya magdadalawang isip. Qin Yao, ang gamot na ito ay kinuha ni tatay. Ito ang espesipikong gamot sa sipon. Tatay, ano ang ibig sabihin ng espesipikong gamot? Tinulungan ni Yumo si Qin Yao na ipaliwanag. Ngunit mababaw pa ang pagkakaunawa ng bata. Alam lang niyang ulitin, ngunit hindi naintindihan ang kahulugan ng mga salita. Ang kanyang inosenteng anyo ay talagang nakakatawa. Hindi pwedeng basta-basta uminom ng gamot o magturok. Qingzu, halika, makinig ka, itaas mo ang iyong puwetan. Natigilan si Lin Qingzu. Ang kakaiba, bakit biglang nagbago ang usapan? Sumunod sa tingin ni Qin Yao, nakita ni Lin Qingzu na nakatitig ito. Sa maleta na kanina ilalagyan ng gamot sa sipon. Hindi ordinaryo ang maleta kung ilalagay sa mga pelikula. Hindi pera ang laman, kundi diamante o pulbos ng bakal. Ngunit ito ay totoong buhay. Mukha lamang ito, walang espesyal. Para sa pagkalito at hindi pagkakaunawa ni Lin Qingzu. Hindi ito ipinaliwanag ni Qin Yao, bagkus ay tumingin ito sa iyo at nagmamadaling nagtanong. Lindong, ang gamot na ito ay galing ba sa Ocean Technology? Pumunta pa ako sa punong tanggapan ng Ocean Technology ngayong hapon. Pamilyar ako sa logo ng Ocean Technology. Namula ang pisngi ni Qin Yao, mabilis ang kanyang pananalita at hinal na hinal ang pagtatanong. Humingi, hindi ibinigay ito ni Tiyok Xiaoyun kay tatay. Si Yumo ang nagbigay ng hindi inaasahang sagot. Diretso sa punto. Tiyok Xiaoyun, Max Xiaoyun, ang boss ng Ocean Technology. Kapag lumalabas si Tiyok Xiaoyun, maraming bodyguard ang kasama. Masyado siyang duwag. Hindi siya makalabas ng mag-isa. Nakakahiya. Nang marinig ito, natiyak na ni Qin Yao. Ang Tiyok Xiaoyun na tinutukoy ni Yumo ay tiyak na ang boss ng Ocean Technology. Kilala pala ni Lindong si Max Xiaoyun. Dahil kaya niyang humingi ng espesipikong gamot sa sipon para kay Lin Qingzu, makikita.
na hindi ordinaryo ang kanilang relasyon at si Lindong pa ang nangunguna. Sa pag-isip nito, kumibot ang talukap ng mata ni Kinyaw. Sa halip, napailing na lamang siya at napahawak sa kanyang noo, medyo naiinis. Ay, para makuha ko ang espesipikong gamot sa sipon para kay King Zhu, isang buong hapon akong nag-apply, ngunit tinanggihan sa pintuan. Nang maglaon, sinabi sa akin na ang isang espesipikong gamot sa sipon na nasa inventaryo ay ginamit ng boss ng Ocean Technology. Kanina pa ako nagagalit, pakiramdam ko ang taas ng pamantayan ng Ocean Technology, kahit si King Zhu na isang malaking bituin. Kailangan ko pang hubarin ang aking sariling pantalon at itaas ang puwetan. Biglang namula ang mukha ni Lin King Zhu kasabay ng bahagyang pagkahilo. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo pagkatapos ay tumingin kay Kinyaw. Yaw, paano kung bumaba ka muna ng sasakyan at maghintay sa akin? Kung nandito ka, nahihiya ako. Nang marinig ito, napailing si Kinyaw. Tahimik na bumulong. Pwe, akala ko gusto mong ipaturok sa akin ang gamot. Akala ko ibababa mo ako sa sasakyan. Ang galing mo talaga. Sige, bababa na ako. Hayaan ko kayong dalawa, okay? Lindong, makinig ka sa akin. Tusukin mo siya ng malakas. Pagkasabi nito, itinulak ni Kinyaw ang pinto ng sasakyan at bumaba. Lalong namula ang mukha ni Lin King Zhu. Tusukin ako ng malakas. Sa pag-isip nito, mabilis na sinaway ni Lin King Zhu ang kanyang sarili, pinigilan ang kanyang mga ligaw na isipan. Lindong, marunong ka palang magturok. Naman, nanay, si tatay ay marunong sa lahat, marunong magluto. Inay, si tatay ay may lahat, marunong magluto ng pagkain. Marunong magmaneho, marunong magturok. Bilisan mo, nanay. Itaas mo ang iyong puwetan. Habang pinupuri niyo mo si tatay, inuudyukan din niya si nanay. Ang isip ng bata ay napakasimple. Pag-aalala lamang para kay nanay, sana ay gumaling na ito agad. Okay lang, hindi masakit. Ang hiringgilya ng Ocean Technology ay dinisenyo ng napaka-user-friendly, kahit na ang hindi profesional ay madaling magamit. Nagdilim ang mga labi ni Lin King Zhu, ngunit hindi niya maiwasang mahuli ang mahalagang punto ng iyong sinabi. Gamitin, ang pagtuturok sa sarili ay tinatawag na paggamit. Mawawala sa sarili si Lin King Zhu, hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya ngayon. Bakit palagi siyang nag-iisip ng kung ano-ano? Pagkatapos ng turok, kinuha mo ang hiringgilya. Paulit-ulit itong pinapanood at pinapansin pa. Maganda ang disenyo ng hiringgilya na ito. Para sa mga tamad, samantalang si Lin King Zhu naman ay nakakulong sa kanyang upuan. Nakatitig sa iyo ng may hinanakit. Hindi ka nagsalita, sunod-sunod kang tumango. Ngunit hindi pa rin maiwasang puriin ang isang bagay, talagang puti, talagang makinis. Yaw, sumakay na tayo. Ibinalot ni Lin King Zhu ang bintana ng kotse at sumigaw kay Kinyaw na nakatungo sa tabi ng hardin. Pagdating sa kotse, agad siyang nagmamadaling sabi, Lindong, magmaneho ka na. Lumayo tayo ng kaunti. Kanina lang ay nakita ko ang maraming tao mula sa mga brand kumpanya na dumadaan sa harap. Nakakatakot. Lin King Zhu, bakit ang pula ng mukha mo? Epektibo ba talaga ang gamot na ito sa sipon? Dinala mo sila sa isang parke. Maraming tao ang naglalakad doon pagkatapos kumain. Kahit na maghanap ka pa ng mabuti, makakakita ka ng mga batang magkasintahan na nakaupo sa maliit na kakahuyan, yakap-yakap ang puno. Hindi masyadong maliwanag ang ilaw sa parking ito, kaya maiiwasan ang abala na makilala kayo. Tumingin ka sa paligid. Hawak ang kamay niyo mo, sinabi mo ito. Nang marinig ito, tumango si Lin King Zhu bilang pagsangayon. Sa mahinang liwanag, nakita ni Kinyaw ang mamula-mulang pisngi ni Lin King Zhu kumpara sa dilaw at maputla nitong anyo kaninang hapon. Malaki ang pagkakaiba. Tunay nga namang karapat-dapat ito sa gamot sa sipon na binuo ng Ocean Technology. Wow, napakalakas ng epekto nito. Itinaas ni Kinyaw ang kanyang hinlalaki sa iyo at sa kanyang puso ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat na may kakayahan ang lalaki ni Lin King Zhu. Alam niya na kung wala ang mga espesyal na gamot sa sipon na ito, bukas ay tiyak na hindi makakabangon si Lin King Zhu at maaantala ang pagkuha ng brand. Kapag nangyari yon, kapag nalaman ng kumpanya, tiyak na maraming panunuya at mga taong may masamang hangarin ang gagamitin ito upang palakihin ang issue. Sa ganoong paraan, para sa karera ni Lin King Zhu, walang alinlangan na malaki ang magiging epekto at maaari pang maging sanhi ng pagkawala ng maraming tagahanga. Sa pag-isip nito, hindi napigilan ni Kinyaw na manginig. Nang tumingin muli sa iyo, ang kanyang mga mata ay may bahid ng hindi maitagong paghanga. Lalo na ngayong araw na nakatanggap siya ng maraming hindi makatarungang pagtrato. Ngunit sa iyo at sa iyong anak na nagmula pa sa malayo. Mula sa Shanghai upang bisitahin siya, ang kanyang masamang damdamin ay tuluyang naalis. Lalo na para sa kanya, espesyal mong hinanap ang Ocean Technology upang humingi ng gamot sa sipon.
Ito ang lalong nagpantig sa puso ni Lin Qingzhou. Siya ay isang tanyag na artista sa industriya ng aliwan, marami nang naranasan. Kaya natural niyang alam kung gaano kamahal ang mga gamot na gawa ng Ocean Technology. May bali-balita pa nga na isang prinsipe mula sa ibang bansa ang pumunta upang humingi ng gamot. At siya ay tinanggihan. Ikaw naman ay nagawang makuha ito. Sa paningin ni Lin Qingzhou, tiyak na nagbayad ka ng halaga para dito, at lahat ng ito ay para sa kanya. Kung ibang babae ang nasa lugar niya, na ginaganyan ng isang lalaki, tiyak na labis siyang maantig, hindi ba? Walang anuman, maliit na bagay. Kumaway ka ng walang pakialam, ngunit sa paningin ni Lin Qingzhou, ito ay dagdag na puntos. Kailangan pa rin kitang pasalamatan. Muli siyang nagpasalamat ni Lin Qingzhou. Nakatalikod ang mga kamay, bahagyang yumuko, na nagmukhang medyo mapaglaro. Hindi napigilan ni Qingyao na mapangiwi. Napakamot sa gilid ng kanyang bibig, dahil sa paningin niya, si Lin Qingzhou sa oras na yon ay parang isang babaeng malapit ng mahulog sa pag-ibig. Ngunit tila hindi naman ito masama. Taos pusong binati ni Qingyao na si Lin Qingzhou ay makahanap ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Dahil sa mga nagdaang taon, mag-isa siyang nagsumikap sa industriya, tunay na napakahirap. At si Lindong ay tila isang mabuting pagpipilian. Bukod pa rito, siya pa rin ang tunay na ama ni Yumo. Sa pag-isip nito, gumawa si Qingyao ng isang lihim na desisyon. Gagawin niya ang papel ng matchmaker upang pag-ibigin ang dalawa. Lindong, ano ang hawak mo? Nakarating sila sa pinakasentro ng parke, kung saan may isang entabladong hugis hagdan. Habang papalapit, mas malapit ito sa entablado sa ibaba, at napapaligiran ito ng mga upuan. Umupo sila sa isang lugar na kakaunti ang tao. Sa ilalim ng dilaw na liwanag ng lampara ay saka lamang napansin ni Lin Qingzhou. Ito ay nagdulot sa iyo ng labis na pagkagulat.